Maraming salamat, kapatid na Demos. Isang malaking pribilehiyo na maparito sa pagtitipon ito ng mga Kristiyano ngayong gabi dito sa nagyayelong lalawigang ito. At tumawag ako sa bahay kani-kanina at mas mainit ng mga 20 antas doon sa dakong Hilaga kaysa rito sa dakong ito. Naisama ko marahil iyon. Magmamadali ako at muling babalik kaagad-agad. Nagyayelo na ang lahat ng mga halaman. Anong palagay mo tungkol diyan, Christy? Ito'y isang tiyak na ito nga. At labis akong nagagalak na makilala ang butihing pastor na ito ngayong gabi at na makita kayong mga tao. Kapapasok ko pa lamang ng ilang sandali. Nanggaling ako ng Tucson kung saan kailangan kong dumaan ngayong araw na ito. Nagbiyahe kagabi at nakarating ng bandang 2:30 kaninang umaga doon sa Tucson at pagkatapos ay naroroon ng buong araw doon. At kaalis lamang kani-kanina. Bueno, nakarating ako, kararating-rating lamang ng mga 1 oras at kalahati. Sa tanti ako mga ganon nga dito. At kaya halos wala pa akong gaanong tulog. Ngunit sisikapin kong hindi makatulog dito. Ngunit kami masaya na maparito. Itong munting batang lalaki na pinaglalaroan itong mga mikropono rito. Naupo ako sa gawing likuran doon sa isa sa upuan ng mga malilit na bata. Lumapit ang isang maliit na batang lalaki. Tumingin sa akin ng talagang kakaiba. Sabi ko, lahat tayong mga bata ay maaari namang umupong sama-sama, hindi ba? Ngayon, talagang mahal ko silang mga mumunting bulilit gayunman. At ito'y, talagang mainam na maparito ngayong gabi at ang magkaroon nitong kalugod-lugod na nagsidalong mga tao na nakatayo sa palibot. At nagtitiwala ako ngayon na nasabi na sa inyo ni kapatid na Williams ang lahat tungkol sa, at ni kapatid na Rose dito, ang tungkol sa nalalapit na kumbensyon. Sa palagay ko'y talagang alam na ninyo ito. Gaganapin sa Ramada kagad-agad ang kumbensyon ng naturang businessman. At inaasahan natin ang isang dakilang panahon doon. Si kapatid na Velmer Gardner, isang kahanga-hanga na mahusay na tagapagsalita. At ang iba pang mga ministro, si Oral Roberts at marami pa ang magpupunta doon. At inaasahan natin ang isang dakilang panahon sa Panginoon. Hangad ko na ilan sa mga panahong ito ay magkaroon tayo ng isang gawaing pagpapagaling sa dakong iyon. Gusto kong imbitahin si kapatid na Oral at magsasama kami. Siya nga po, hindi ba't napakainam noon? Iyon ay magiging isa talagang napakagandang panimula para dito, hindi ba? Isang gawaing pagpapagaling doon sa Ramada, magiging mainam yon. Kaya baka nga gawin natin yon. Alam nyo, maaaring ipagkaloob ng Panginoon yon para sa atin, pagdaos ng isang gawaing pagpapagaling. Kaya tayo'y nag-iikot-ikot ngayon sa iba't ibang iglesia upang sikaping may palaganap ang mabubuting balita at upang makihalubilo sa isa't isa at magkaroon ng pakikisama sa lahat ng iba't ibang iglesia. Yan ang ating pinaniniwalaan na tayo iisa kay Kristo. Kausap ko noong isang araw ang isang doktor. Naghahanda na akong umalis patungo sa ibayong dagat at kinakailangan mo magkaroon ng isang pisikal na pagsusuri. Kaya naroon ako para sa isang pagsusuri. At inilagay niya ako sa isa sa mga wave na iyon. Ako, huwag niyo nang itanong pa sa akin kung ano ito. At may natuklasan siyang isang bagay na kakatwa. At bumalik siya at hindi yun matukoy. At kumuha na siya ng isang sanggunian ng mga doktor. At sadyang hindi niya maunawaan yun. Sabi niya, hindi pa ako nakakita ng ganyan dati. At kung kaya't ipinakita niya sa akin ng larawan nito kung papaano na kung saan pangkaraniwang naroon ng kamalayan. At meron kang isang kubling kamalayan at napakalayo ng agwat ng mga iyon sa isa't isa. Subalit napansin niya na ang sa akin ay magkasama mismo pareho ang mga iyon. Sabi, talagang isa kang kakaibang tao. Sabi ko, nung pa may alam ko na yon, alam na ng lahat. Sabi, hindi pa kami nakakita ng ganyan dati. Kaya, kinuwento niya sa akin ang tungkol dito. Sabi ko, alam mo, sa palagay ko ang mabuting Panginoon, kapag nilalalang niya tayo, sadyang ginagawa niya tayong kakaiba ng kaunti. Hindi natin kamukha ang isa't isa. At kaya kung minsan hindi tayo kumikilos na gaya ng isa't isa. Subalit ginagawa niya ito para sa kanya, sa sarili niyang pamamaraan, ng pagsasagawa nito. Pumapasok lamang tayo sa malaking makinang hulmahan at pumipirmi lamang tayo, uhulmahin niya tayo sa paraang nais niya sa atin. At ako, alam kong walang magnanais na maging anuman liban sa kung ano ka.
ang tanging bagay na maaari nating hangarin lahat, matapos na tayo maligtas at maging anak ng Diyos, ang tanging bagay na nais natin ay isa lamang mas malapit pang paglakad sa bawat araw. Yun ang inaasam-asam natin, ang dakilang pakikisamang iyon. Labis na kamangha-mangha yun. Maaari ba kayong huminto para isipin kung ano na lang kaya ang gagawin natin kung wala tayo niyon? Kung hindi na natili sa atin ang dakilang pag-asang iyon, ano na kayang gagawin natin? Sinasabi ko nga noon sa isa sa mga iglesia, maaari ko bang una sa isang lugar, pagkatapos ay sa isa pa. At sa buong bansa hindi nababanggit ako minsan. Iniisip na baka maulit ko na naman ito sa iglesia ring yon. Subalit, palabas ako noon ng gusali kung saan tila ba nakapaglahad ako ng talagang mabigat tungkol dito sa mga tao sa panahong ito na sumasayaw nitong bagong sayaw rito na mayroon sila na tinatawag nilang twist o kung ano. At sabi ko, hindi ko talaga malaman kung ano ba't gustong baliin ng mga tao ang kanilang mga binti at para sa't umaasta ng ganoon. Kaya may isang lalaki, mga 26, 27 anyos, na kumatagpo sa akin doon sa likod. Sabi, "Sandali lang, Ginoong Branham." Sabi ko, "Opo, Ginoo." Sabi niya, "Alam mo, hindi mo lang nauunawaan." Sabi ko, "Sana nga, hindi ko talagang nauunawaan." Kaya sinabi niya, "Alam mo," sabi niya, "naiintindihan ko ang punto mo." Sabi, "Isa kang 50 anyos na lalaki, pero kung kasing edad mo ako, magiging iba na yon." Sabi ko, "Sandali lang." Sabi ko, "Ipinapangaral ko na ang Ebanghelyo noong mas bata pa ako ng 10 taon kaysa sa iyo. Pinaniniwalaan ko pa rin ang Ebanghelyo rin yon. Natagpuan ko ang isang bagay na kapalit at may higit na kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon kaysa sa lahat ng mga bagay na magagawa ng Diablo saan man. Ito'y nagbibigay ng kasiyahan." Alam ninyo, sinabi ni David minsan, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. At kung nakakita na kayo ng isa sa naturang mga munting nilalang, kapag siya'y nasugatan, sinagpang marahil siya ng mga aso at nahaltak ang isang malaking bahagi mula sa kanyang tagiliran o anuman, nagdurugo siya. At siya, kaya siyang tuntunin ng aso. Hindi ito katulad ng tao. At magagawa nitong sundan yung usa kahit na nagdurugo man siya o hindi. At kaya, ang tanging paraan, kung nagdurugo yung usa, ang tanging paraan na lamang niya para mabuhay ay ang makapunta kung saan may tubig. At kung makakarating siya sa kung saan may tubig, iinumin niya ang tubig na iyon. Paihintuin nito ang pagdurugo at makakalayo na siya. Talagang matalino siya. Ngunit, ngayon nakikinikinita niyo marahil, nakikita ang isa sa mamunting nilalang na iyon na sugatan at nagdurugo, at sadyang kung papaanong nakatingala ang kanyang munting ulo, at lahat ng pandamang meron siya sa pagtunton kung saan naroon ang tubig sa pamamagitan ng kanyang ilong. Talagang, kailangan niyang masumpungan ng tubig, kundi ay mamamatay. At ngayon, ito'y talagang buhay at kamatayan na sa kanya. Siya, sadyang bawat kalit-litang amoy na naamoy niya, siya'y nagpupumilit, nananabik, kailangan niya itong masumpungan. Ngayon, ganong paraan tayo dapat manabik sa Diyos, kita nyo? Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang may kubling kasama niya sa kung saan man, ang siyang hangarin ng puso ko, at nagtitiwala akong iyon ang hangarin ng lahat ng naririto sa gabing ito. At ngayon, gabi-gabi, at gusto kong nakikita ito, ang mga mukhang nakikita mo sa isang lugar, nakikita mo sila sa iba pa. Ako, gusto ko iyon. Ipinapakita ninyo ang inyong pakikisama, at ipinahahayag ang dahilan kaya tayo naririto. At, gusto ko talagang makakita ng isang makalumang revival sa Phoenix. Naku. Ang salitang iyon na Phoenix ay pinasabik na ako mula pa noong unang beses ko itong mabasa ang tungkol dito, Phoenix, Arizona. Naku, bata pa, naisip ko na, kung makakapunta lang ako sa lugar na iyon, kung makakapunta lang ako roon sa Phoenix. At ngayong nakikita ko na ito at nang maparito na, kami nasumpungan namin itong lubha ng lubog sa kasalanan, gaya ng lahat ng iba pang mga lugar na dinadayo ng mga turista at nagsisipag-inuman, nagpapakalango, imoralidad, narito ng lahat. Ngunit gayon pa man, sa gitna ng lahat ng iyon ay makakasumpong ka ng mga tunay na hiyas na niliglig ng Diyos mula rito sa disyertong ito na nangagsisiningning sa putong ng mga kalugod-lugod na mga tao ng Diyos.
At yan ang ipinunta ko rito sa gabing ito, ang isama ang sarili ko sa inyong mga kapatid na lalaki at sa inyong mga kapatid na babae upang sikapin na pagningningin ang liwanag ng Panginoong Yesus sa iba pa nang sa gayo'y masumpungan sila rin naman sa malaking kaguluhang ito. At marami sa kanila ang naroon pa rin. Nasisiyahan ako diyan. Marami pa ang papasok at nararapat nating gawin ang lahat ng makakaya natin upang madala sila roon at magsipamuhay ng isang buhay na isasalamin si Kristo. Ngayon, bago muna natin basahin ang isang munting teksto ng kasulatan, masyado na akong nahuli sa pagdating, ilang mga tala lang ang naisulat ko sa loob ng mga 5 minuto. At kapapadala lang sa akin ng kagawaran ng rentas internas ng ilang mga dokumento sa pagbubuwis. Kaya kinailangan kong maipadala kagad-agad at kailangan pa itong mapatatakan sa koreo sa palagay ko hanggang sa araw na ito yata. At kaya kinailangan kong magpunta sa tanggapan ng koreo. At pagpasok ko, sabi ni Billy, kailangan nyo na pong magmadali. At kaya heto, sadyang nagpabalik-balik ako ng pabalik-balik sa mga taong yun. Naku, nagsasalita sila tungkol sa hustisya sa mga pintuan ng hukuman. Iniisip ko nga kung nasaan kaya iyon. Wala pa ako nakitang ganoon. At gusto nila akong pagbayarin ng buwis sa kita ng bawat checking ibinigay sa akin sa loob ng nakalipas na 50 taon na pawang pambayad sa mga bayarin ng gawaing pangmisyon na may kasama ng multa rito, kita nyo, na $355,000. Sabi ko, barilin nyo na lang ako. Paano kung magagawa iyon? Sabi ko. Niwala nga halos akong hihigit sa 55 sentimos. Sabi ko, paano ko pa kaya mababayaran yun? At hindi nila ako tinantanan ng 5 taon. Kaya tungkol sa mga taong nagbibigay, katulad ng magdadaos kami ng isang gawaing pangmisyon at ang mga tao, ang alam lang nila ay William Branham ang pangalan ko. Basta na lamang sila nag-i-issue ng tseke para sa mga gastusin. Ang mga ministro na ang bahala roon. Hindi ako kailanman kumuha ng offering sa tanang buhay ko. At kaya kumukuha sila, tumatanggap ako ng sweldo mula sa iglesia ko ng $100 kada linggo. At ang offering na ito, pero ang bawat isa, kita nyo, na inilalagay nila iyon sa at kinaumagahan yung pinuno ng komite sa pananalapi, lalapit siya at sasabihin, kapatid na Branham, kailangan mong pirmahan ang mga checking ito. At siyempre, basta ko na lamang pipirmahan ang mga iyon. Ibabayad na niya ang mga iyon. At pagkatapos ay siniyasat nila ang lahat-lahat ng iyon. At wala ni isang sentimo ang ginastos para sa sarili ko. Pero nang pirmahan ko raw ang checking yun, sinabi nilang sa akin daw yun. Ibinibigay sa akin yun ng mga tao. Pagkatapos, ibinibigay ko naman yun sa iglesia. Naku. Talagang sumama ang loob ko nung una. Pagkatapos, natuklasan ko na bawat tao pala sa Biblia sa paniwala ko na humawak ng isang pang-espiritual na katungkulan para sa Diyos ay nasangkot sa gobyerno. Balikan niyo ito at alamin ito. Siya nga, sina Moises, Daniel, Juan Bautista. Si Jesus Kristo ay namatay sa kamay ng gobyerno sa ilalim ng pinakamabigat na kaparusahan. Sina Pedro, Santiago, Juan na tagapaghayag, lahat ay dumanas ng pag-uusig. Bakit? Ito ang luklukan ni Satanas. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na dinala ni Satanas si Jesus sa mataas at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian, ang sanlibutan sa isang iglap? At sinabi niya, sa akin ang mga iyan. Ginagawa ko sa mga iyan anuman ang gusto ko. Kita mo? At ibibigay ko ang mga iyan sa iyo kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Kaya nakita ninyo kung sino ang nagme-may-ari sa mga iyon? Hindi natin gustong isipin yun sa ganang atin. Pero ganun nga ito. Kaya sinabi niya, sabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Alam na niyang siya ang magmamana ng mga iyon sa millennium. Alam na niyang magiging sa kanya ang mga iyon. Kapag pinamahalaan na ng Diyos ang mga bansang ito, yun na ang millennium. Subalit darating ang panahon. Meron silang mga UN at mga League of Nations at lahat na upang sikaping maghatid ng kapayapaan. Subalit, hanggat si Satanas ang nasa itaas nito at ng politika, anong mangyayari? Maglalaban-laban sila na sadyang kasing tiyak ng sanlibutan. Subalit, darating ang panahon kung kailan titipunin na ang lahat ng mga armas at magsisitunog ang mga panghukbong tunog ng trumpeta at sisilay na ang umaga ng magpawalang hanggan na maliwanag at maaliwalas. Luluklok na ang ating hari sa kanyang trono. Magkakaroon ng awitan, magkakaroon ng hiyawan, at magkakaroon ng isang watawat, isang lahi, isang bansa na nagsasalita ng iisang wika na makalangit. Amen. Pinananabikan ko ang panahong yun, at ako'y nagtutumulin sa hangganang iyon
na nagtitiwala sa Diyos na balang araw, kapag tapos na ito, ay masasabi kong, maririnig ko siyang sabihin sa akin, pumaitaas ka pa rito. Narito ako sa Phoenix sa gabing ito sa pangalan ng Panginoon. Ako, hindi ko sisikaping ipaliwanag kung ano ang nangyari. Marami sa inyong mga tao na kumukuha ng mga tape. Tiyaking makukuha nyo ang isang yun. Anong oras na ba, Ginoon? Yun ay bago muna ako umalis sa bahay noon. Pinapunta ako rito ng isang pangitain na hindi ko alam kung ano. Hindi ako nagbebenta ng tape at hindi ko ipinagdidiinan ang mga bagay na iyon. Inirecord namin ang mga iyon. At may gawain kami na para sa mga pagtitape sa buong mundo. Pupunta doon sa malalayong mga kagubatan at saan pa man, ay meron silang maliit na kung anong inilalagay nila sa mga tenga na meron sila at magagawang itape ito sa mga tape at tumayo roon at isalin iyon mismo sa wika nilang iyon at napapasa buong mundo ito. At ngunit yung isa na nagkaroon ako, yung anong oras na ba, Ginoo? O ito na ba ang oras, Ginoo? Ako, Sabado ng gabi, 3 linggo na ang nakakaraan doon sa iglesia. Pagkatapos ng buong buhay kong nakakakita ng mga pangitain, hindi pa ako kailanman nagkaroon ng anumang gaya nito noon sa tanang buhay ko. At hindi ko alam kung ano ito. Basta narito lang ako. Subalit pinapunta niya ako rito. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. Ako lamang, basta naparito lang ako, at nararapat akong maging tapat at totoo. At yun lamang ang tanging paraan na makakarating tayo saan man sa Diyos, ay ang maging totoo. Pagkat malalaman ng mga tao, nalalaman ng Diyos sa pasimula na ikay hindi, maging kung ikaw nga o hindi, at malalaman ng mga tao. Dahil isang beses, ay may isang taong sinisikap na magpropesiya at sinabi ng Diyos, o sinabi sa kanya ng tunay na propeta, sabi, alalahanin natin, may mga propeta nang nauna sa atin. Kinikilala lamang ang propeta kapag nangyari ang kanyang propesiya. Kaya, mas mabuting tiyakin natin na alam nating sinabi talaga ng Diyos ang gayon bago tayo magsabi ng anuman tungkol dito, maging tapat at totoo. Ngayon, yumukod tayo sandali para sa panalangin. Ngayon, isang tabi natin ang bawat alalahanin ngayon sa loob ng susunod na ilang sandali. Iniisip ko, dito sa munting kaibig-ibig na grupo ng mga tao rito sa gabing ito, alam kong may mga hiyas na nariritong nakaupo na ipaparito ni Jesus upang kunin balang araw na babangon mula sa alabok. At maaaring may ilang naririto na hindi pa gaanong tiyak kung mapaparoon nga ba sila o hindi. Marahil ay may kailangan pa kayong ibang bagay. Kung may pangangailangan sa inyong buhay sa gabing ito, ipabatid ito sa Diyos, habang inyong itinataas lamang ang inyong kamay na sinasabi lamang, Diyos, batid mo po kung anong ibig kong sabihin ngayon. At pagpalain mo po ako. Ako po'y may sakit. Kailangan ko po ng kagalingan. Ako'y nalilihis ng landas. Kailangan ko pong makabalik sa pakikisama. Nais kong makabalik. Nagkamali po ako. Nagbabalik na po ako. Ibig ko pong tulungan mo ako sa gabing ito na makabalik. Pagpalain kayo ng Diyos. Makalangit na Ama, ngayon, habang dumudulog po kami sa iyong luklukan sa pamamagitan ng daan ng dugo, sapagkat at pumasok si Aaron sa harap ng luklukan ng awa, kinuha niya muna ang dugo at pumasok na siya. At kami, sa pamamagitan ng pananampalataya ngayong gabi, ay tinatanggap ang dugo ng Panginoong Yesus at lumalakad na patungo sa luklukan ng Diyos nang may lakas ng loob na nalalamang mayroon kaming karapatan na lumapit, hindi sa ganang sarili naming katwiran, kundi ang sa Kanya. Ang dugo ay kumakatawan sa paglilinis sa amin at dalangin ko, makalangit na Ama, na iyo pong ipagkakaloob ang aming kahilingan. Una, hinihiling po namin kahabagan mo kami na pinapatawad kami sa lahat ng aming mga pagsalangsang habang ipinahayag namin ang aming mga pagkakamali at ang aming mga pagkukulang at ang aming mga lihim na kasalanan at ang aming mga hindi batid na kasalanan. At ipinahayag rin namin bilang mga ministro, bilang mga saserdote, ang mga kasalanan ng mga tao. Sama-sama po kami, Panginoon, na tumitindig. Mahal namin ang mga tao. Pakiramdam namin gaya ni Moises nang kanyang ilagay ang kanyang sarili sa pagitan para harangan ang mga tao sa puot ng Diyos. Kay dakilang pagpapakita iyon ng katuwiran ni Kristo, nang iharang ni Kristo ang kanyang sarili sa pagitan upang iligtas ang mga tao. At Ama, kami bilang kanyang mga lingkod na taglay ang kanyang Espiritu sa amin, sa bawat Kristiyanong naririto ngayong gabi, ay inilalagay ang kanyang sarili sa unahan ng makasalanan. Diyos, kahabagan mo po sila. Nagsusumamo kami para sa mga may sakit at mga nangangailangan, para sa mga minamahal na mga kamay na iyon, na ang ilan sa mga iyon ay matatanda na, at ang ilan ay bata pa,
At ang iba naman ay nasa kalagitnaang gulang na itinataas ang kani-kanilang mga kamay. Batid mo po ang lahat ng tungkol doon, Panginoon. Dalangin namin na ikay tutugon ayon sa iyong mga kayamanan sa kalwalhatian. Marami nawa sa gabing ito, Panginoon, ang yumaon mula rito na pumarito na may sakit. Naway yumaon sila na maigi, magaling na sadyang may bagay na naganap, ni hindi nila iyon maipaliwanag, gayon may alam nilang magaling na sila. Naway yaong mga nalihis ng landas ay yumaon na inaring ganap, Panginoon, na nalalamang sila'y nanumbalik at binalikan si Kristo kung saan nila siya iniwan. Yumaon nawa sila na nagsisipagbalik loob. Ipagkaloob po, Panginoon, na yaong mga hindi pa kailanman lumalapit ay masumpungan ng mahalagang kalayaan na iyon ng pagiging malaya na pinakawalan na mula sa hawla, hindi na nakagapos pa sa mga bagay ng sanlibutan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, kundi ay napalaya na kay Kristo. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Pagpalain mo po ang lahat ng aming pangangailangan ngayon at pagpalain po ang iyong salita at ang iyong lingkod at amin kang papupurihan. Sa pangalan ni Jesus ay inihiling po namin ito. Amen. Ngayon, kung ating babasahin ang isang teksto ng kasulatan o isang kasulatan para sa isang teksto pala, unang mga taga-Korinto, 14 na kabanata, ang 8 talata, ganito ang mababasa sa unang mga taga-Korinto 14:8. Sapagkat kung ang trumpeta ay tumutunog ng walang katiyakan, sino ang hahanda para sa pakikibaka? Sapat na itong teksto na magagawa nating makapangaral ng 2 linggo mula ngayon tungkol dito, at gayunmay ni hindi pa rin mahihipo ang mga gilid nito. Mayroong kung anong bagay tungkol sa salita na kinasihan. Lagi kang patuloy na nasa isang tekstong iyon. Magagawa mong pagtugma-tugmain ang buong Biblia sa pamamagitan nito. Tama yun. Isang araw, tinanong ako ng isang lalaki, sabi, paano mo nagagawang talakayin ng ganon pa ring teksto? Sabi ko, naku, makakakuha ka ng konteksto ng kahit ano mula rito. Pumulot ako ng isang maliit na 3 dahong clover na nasa lupa at itinaas ito. Nakaupo rito ngayong gabi ang naturang lalaki na taga Tucson at naroon kami sa Pasadena, California noon. At sabi ko, magagawa kong kunin itong 3 dahong clover at mangaral ng 25 taon tungkol dito, kung paanong ito'y isang buhay na taglay nito sa loob nito at kung paanong ang 3 pagkadahon ay bilang siyang pagka-Trinidad sa iisa. At sadyang napakaraming mga bagay na magagawa nating sabihin tungkol dito. At paano naman ang isang kasulatan? Ito'y salita ng Diyos. Ito'y walang hanggan. Ito ay walang katapusan. Ito'y sadyang nagpapatuloy lang, tuloy-tuloy ng tuloy-tuloy. Isa itong kanlungan sa atin. At ngayon, sa gabing ito ay nais kong mangusap tungkol dito, isang trumpeta na tumutunog ng walang katiyakan. Sa pag-iisip ko tungkol rito kani-kanina lang, nung iniisip ko ang tungkol sa doon sa usapin, tungkol sa buwis sa kita, naisip ko, halos wala nang anuman ngayon na may katiyakan. Ang lahat ng bagay ay wala na talagang katiyakan dito. And anything that's uncertain cannot be trusted. At anumang bagay na walang katiyakan ay hindi mapagkakatiwalaan. Anumang bagay na walang katiyakan ay hindi mapagkakatiwalaan. Layuan ninyo ito kung ito'y walang katiyakan. Kung may negosyo kayo at kung saan, merong tayong mga negosyanteng naririto, marahil marami sa kanila. Kung nagpapatakbo ka ng isang negosyo na walang katiyakan, hindi ka maglalagay ng napakalaki rito. Dahil ang kita ay walang katiyakan at hindi ka gaanong mamumuhunan rito. O kung isa kang mahusay na matalinong negosyante, maghihintay ka at magsasaliksik kung mayroon kang kaunting pera na may pamumuhunan hanggang sa makakita ka ng isang bagay na tiyak, isang bagay na mapagkakatiwalaan, isang bagay na maasahan mo. Dahil ayaw mong mawala yung kaunting pera na naitabi mo. Dahil sa pamamagitan niyon, ay kailangan mong kumita ng ikabubuhay mo mula sa kapakinabangan sa mga dividendo na lumalabas sa puhunang ito. Kailangan mo na may mapagkunan ng ikabubuhay. At itong kaunting pera na naitabi mo, huwag mo itong ilagay sa iyong bulsa at iwan ito roon dahil dudukutin ito ng mga magnanakaw, kita nyo?
Huwag ninyong gawin yun. Kung mayroon kayo nito, ipuhunan nyo ito sa isang bagay. At pagkatapos gusto ninyong makasiguro sa katiyakan ng puhunan ninyo. Kung hindi, huwag na itong ipamuhunan pa. Kaya, ang negosyo ay tiyak ngang nasa alanganin ngayong gabi. Anumang negosyo halos sa mundo ay nasa alanganin dahil ang mundo ay nasa alanganin. Sadyang hindi mo mahahayaan ang iyong sarili. Ngayon, mag-iipon ako ng ganito kalaking pera para makapagpatayo ako ng isang magandang kaibig-ibig na tahanan sa kung saan. Yan ay talagang alanganin. Sasabihin ko sa inyong ito nga, dahil magagawa itong kunin lahat ng gobyerno sa loob lang ng isang gabi. Ang mga bagay na lubhang nagpabulok sa ating demokrasya hanggang sa maging talagang wala na itong katatagan. Dati nagagawa nating magtiwala ng lubos sa ating demokrasya at na sa akin ngang palagay ay ito ang pinakamainam na anyo ng gobyerno. Ngunit gayunman, ang ating demokrasya ay hindi matatag. Dahil tayo, ang bansang ito, ang mga kababayan natin, mayroon tayong isang konstitusyon. At ang konstitusyong ito ay ang ating pinakaultimo. Subalit gayon pa man, diyan ay walang katatagan ang ating konstitusyon dahil maraming beses na itong nalabag. Napakalaking kapinsalaan ang nagawa rito ng yumaong Ginoong Roosevelt. Kaya nakita ninyong maaaring malabag ito. Hindi ka makapaglalagak ng gaanong pagtitiwala rito. Ang politika, talagang walang katatagan. Sadyang nagtatalo-talo ang mga tao nang nagtatalo tungkol sa politika at mag-aaway-away ang mga magkakapitbahay tungkol dito, pati na ang mga taong minsay naging mabuting magkakaibigan. May isang presidenteng lilitaw o may isa na tatakbo sa pagkasyerip o kung anuman, at yung isang tao sa kabilang bakod ng politika at magtatalo-talo sila sa isa't isa hanggang sa mag-aaway-away na sila tungkol dito, ang politika. At sana'y hindi ko masaktan ang damdamin ng sino man, ngunit sa tingin ko'y bulok na ang lahat-lahat tungkol dito. Kita nyo? Siya nga po. Kaya bakit pa kayo magtatalo-talo at mag-aaway-away tungkol sa isang bagay na wala namang buting naidudulot? Tama nga, sadyang napakasama nito. May isang nagsabi sa akin noong isang araw, sabi niya, "Ikaw, boboto ka ba ngayong eleksyon?" Sabi ko, "Nakaboto na ako." Sabi, sa eleksyong ito? Sabi ko, "Ibinoto ko na si Jesus." Sabi ko, "Sasabihin ko sa iyo, may 2 taong bumoboto sa akin." Sabi ko, "Bumoto ang Diyos para sa akin, at ang Diablo'y bumoto naman laban sa akin, at bumoto ako para sa Diyos. Kaya bumoto ako ng tama. Depende sa kung saan ninyo ilalagay ang boto ninyo, kung paano ang kahihinatnan ninyo. Kaya, pansinin, kamakailan lang, para may pakita lamang sa inyo ang isang munting punto, at pagkatapos ay iiwan na natin ito. Nitong huling halalan sa pagkapangulo, nang lubos na mapatunayan sa Chicago at sa iba't ibang lugar na ang mga makinang ginamit nila sa pagboto na isinaayos ang mga iyon ng Partidong Demokratiko, na tuwing boboto ka para kay Ginoong Nixon, ay kinakailangan mo ring bumoto para kay Ginoong Kennedy ng sabay. Kaya wala kang tsansa, at pinatunayan yon. At narinig nyo ang monitor noong isang gabi nang magsagawa sila ng isang pag-iinspeksyon sa buong bansa mula sa Mississippi, pasilangan, nang tiningnan ni Ginoong Nixon itong pagpapatawag ng mga boto, 4-1. Paano nga mananalo yung tao? Kung naging si Ginoong Kennedy yun, tiyak na magiging ganon din yun. Wala akong pinapanig ang partido sa dalawang yun. Ang partido ko'y sa langit, at kasama ko mismo sila rito ngayong gabi. Nangakaupo tayo sa sangkalangitan na nag-uusap tungkol sa ating hari. Ngunit nakita nyo, sinisikap kong sabihin sa inyo na ang mga bagay na ito ng mundo ay wala ng katatagan. Doon, hindi kayo makapaglagak ng tiwala sa mga iyon. Walang katiyakan ang mga iyon. At anumang bagay na walang katiyakan, mas gugustuhin ko pang lumayo na lamang ako rito. Hindi ko gusto ang negatibong bagay na iyon. Hindi ko gustong mahalo sa panig na negatibo. Gusto ko itong positibo, ang maging nasa panig ng positibo. Ngayon, naging wala ng katiyakan ang buhay pantahanan. Alam nyo, may nakita akong isang sanaysay noong isang araw sa isa sa mga periodiko sa kung saan na ang antas daw ng diborsyo sa Amerika ay mas mataas kaysa sa alinmang bansa sa buong mundo, at ipinapalagay pa man ding isang relihiyosong bansa tayo.
Oo, maaaring ang ganon sa relihiyon. Siya nga, subalit hindi ito ang tamang uri. Kita nyo? Ang relihiyon na isang pantakip lamang. Mahirap sabihin kung saan gawa ang pantakip natin. Sinubukan ni Adan na gumawa ng ilan mula sa mga dahon ng igos at hindi iyon umubra. Naging talagang alanganin iyon nang kailanganin na niyang lumabas para humarap sa Diyos. Kaya hindi man lang ito matutugunan ng relihiyon. Subalit, maiisip niyo ba na ang antas ng diborsyo natin ay mas mataas kaysa sa lahat ng iba pang mga bansa ang antas ng diborsyo natin? Nakikita nating kumikilos ang imoralidad sa mga tahanan natin. Talagang kamangha-mangha na matuklasan iyon ang isang napakalaking porsyento sa pagsisiyasat sa bansa. At doon sa palagay ko'y doon ito sa Ohio, kung saan isang pagsisiyasat ang isinagawa tungkol sa Kristyanismo at nakakabahala kung ano ang porsyento ng mga hindi man lamang nagsisimba. At pagkatapos, mga 80% ng mga nagsisimba ang hindi alam kung bakit sila nagpupunta. Hindi nila alam kung bakit sila dumadalo. Basta nagpupunta lang sila sa simbahan. Bakit ka pumupunta? Mangyari kasi, isinasama kami ni nanay noong mga bata pa kami. At patuloy lamang kaming nagpupunta. At pagkatapos, ngayon, ang isa pang porsyento niyon ang nagsabi na nagpupunta sila para lang upang makipagkita sa kanilang mga kapitbahay at makipagkwentuhan sandali. Kita nyo? Aba, nakakabahala ito. Hindi katakatakang wala na ang buhay pantahanan, kita nyo? Anumang buhay pantahanan na hindi matatag. Ang sinumang babae na magpapakasal sa isang lalaki at hindi siya nakakatiyak sa lalaking iyon, mas mainam pang hayaan na lamang niya ito mag-isa. At ang sinumang lalaki na magpapakasal sa isang babae at hindi nakakatiyak, mas mainam pang hayaan mo na lamang siya mag-isa. Mas mabuti pang ipanalangin mo ng husto ang tungkol dito hanggang sa ibigay ng Diyos sa iyo ang katugunan. At kung magkagayoy, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Ngunit tayo, una, dapat nating ipanalangin ng husto ang tungkol diyan. Oo, ngayon, natuklasan natin na pinipilit nating papagbaliking loob ang sanlibutan sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon. At talagang nagkasira-sira na tayo dahil dito. Tiyak nga ganon. Hindi ninyo mapapagbalik loob ang sanlibutan kay Kristo sa pamamagitan ng edukasyon. Hinahatak siya ng edukasyon palayo sa Diyos, higit kaysa hinahatak siya nito palapit sa Diyos. Dahil pinipilit niyang isiping siya'y mas matalino at higit ang nalalaman kaysa kanino paman. Gaano man kabuti ang edukasyon, hindi kailanman inatasan ni Kristo ang kanyang iglesia na gawing edukado ang sanlibutan. Hindi niya sila kailanman ginawang edukado para gumawa ng mga seminaryo. Hindi niya ginawang mabubuti ang mga yun. Hindi niya sila kailanman sinabihan na humayat magtayo ng mga ospital. Naayos lang yan. Ngunit ang gawain ng iglesia ay ang ipangaral ang ebanghelyo. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kita niyo. Subalit anumang naibaryan ay nawawalan ng katatagan dahil wala iyon sa programa ng Diyos. Ang buhay pambansa ay walang katiyakan. Bueno, ang mundo'y walang katiyakan. Sadyang nabubuhay tayo sa isang lugar kung saan ang mundo'y bumibigay na ang katinuan, parang ganon. Niyayanig ang lahat, bawat bansa, bawat isa. Natatakot ang isa sa isa pa. Pinag-uusapan nila ang kapayapaan. Nagkaroon sila minsan, sinabi nila, noong makidigma tayo sa unang digmaang pandaigdig, na lahat ng mga kalalakihan natin kinakailangang magtungo roon, at yun ang tatapos ng mga digmaan. Aba, hindi pa nga nila naitaboy sa hangin ang usok ng sandata, hanggang sa naroon na naman sila sa isa pa. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng League of Nations, at yun ang magbabantay sa mundo, at bumagsak ito. Ngayon ay meron naman silang UN, at ganun pa rin naman ito. Bumagsak na ito. Wala ritong anuman. Ang lahat na ay walang katatagan. Ang buhay pambansa, ang buhay pampolitika, ang mga makinang pangboto. Ang mga yun ay sadyang, ang buong bagay ay magulo. Lahat. Ngayon, nais ko itong ipagdiinan pa ng kaunti. Kita nyo? Ang gulo na ng buhay pananambahan at walang katiyakan. Ngayon, yun ang sinasabi ni Pablo, kita nyo? Doon niya ipinatutungkol kung ang trumpeta ay tumutunog ng walang katiyakan. Ang gulo na ng buhay pananambahan. Halos hindi na alam ng mga tao kung ano ang gagawin. Nagtutungo sila na palipat-lipat sa mga iglesia. Sinisikap alamin kung alin ang nagtataglay ng tunay na bagay. Mga palipat-lipat
na sinisikap hanapin kung ano ang tama, kung nasaan ang tamang doktrina. At darating ang isa at kaya nila itong ipaliwanag, sadyang halos hanggang sa ang pinakapunto na ng kanilang kredo ay tama. At pagkatapos, malalaman mo na lang, matutuklasan nilang may napakaraming kabulukan doon, hanggang sa subukan naman nila ang isa pang iglesia para malaman kung ano ang kredo ng mga ito, ang doktrina. Ang lahat ng ito, natuklasan nating pinagwatak-watak na natin ang mga sarili natin pagkatapos sa pamamagitan ng mga bagay na ito tungo sa daan-daang iba't ibang grupo ng iglesia. Ngayon, walang minamasama diyan, yun lamang ay magagawa nila ang iba pang mga bagay pagkatapos na ginagawa nga nila, at tiyak na mayroon namang buti ito may dudulot sa kung saan. Subalit, nakita nyo, hindi kayo makapaglalagak ng pagtitiwala sa pagsasabing, kaanib ako sa samahan ng mga iglesyang Methodist, at ako, ayos naman ako dahil kaanib ako rito. Ako, kaanib ako sa samahang Baptist at ayos naman ako. Hindi nyo magagawa yun. Hindi ninyo ito magagawa kapag sinabi ninyong kayo'y kaanib sa samahan ng mga iglesyang Pentecostal. Hindi nyo iyon magagawa. Hindi ninyo iyon dapat gawin. Dahil hindi ito ganoon. Nalaman natin na noong ang una nating samahang Pentecostal, ang pangkalahatang konseho ay may saayos, hindi gaano nagtagal hanggang sa magsimula na silang humiwalay roon at humiwalay rito at mga usapin at mga doktrina. At ngayon tingnan na lamang ito saan man. Kita nyo? Ipinapakita lamang nitong wala itong katiyakan. Yaong mga nagtitiwala sa organisasyon lamang, ito'y walang katiyakan. Ngayon, sasabihin ninyo, kapatid na Branham, dinadala mo kami sa balag ng alanganin dito. Nagpipinta ka ng isang napakadilim na larawan. At sinasadya kong gawin yan. Gusto ko itong gawin. Ginawa ko ito para sa isang layunin. Nang sa gayon, ay maaari kong sabihin ito. Mayroon pa bang bagay na tiyak? Oo. Mayroong isang bagay na tiyak. Lubos kong ikinagagalak yan na mayroong isang bagay na mapaglalagakan ninyo ng inyong pagtitiwala at makasisiguro na ito'y tama. Kapag naglaho na ang lahat ng iba pang bagay, ito ay mananatili pa rin. Kung babasahin ninyo ang San Mateo 24:35, sinabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi mabibigo. Ang Diyos ay may isang tiyak na pundasyon. Isang matandang lalaki ang nagsabi minsan, isang maitim na matanda doon sa bandang timog, nagdadala siya ng Biblia at hindi siya marunong bumasa. At sabi nila, bakit mo pa ito dinadala, Sam? Sabi niya, ito'y ang banal na Biblia. Sabi, nasusulat ito rito. At sabi, sinasampalatayanan ko ito mula harap hanggang likod at sinasampalatayanan ko rin pati ang pabalat. Sabi niya, dahil meron itong banal na Biblia na nakasulat dito. At yung lalaki ay nakikipag-usap sa kanya, sabi, naniniwala ka naman bang nariyan na lahat? Sabi, oo naman, sigurado ako. Sabi nito, ngayon, bueno, ibig mo bang sabihin gagawin mo ang lahat ng ipinagagawa ng Bibliang yan? Sabi niya, siya nga po. Sabi, paano kung sinabi ng Biblia na yan na tumalon si Sam patagos sa batong pader na iyon doon? Anong gagawin mo? Sabi niya, tatalon ako. Sabi nito, bueno ngayon, papaano ka makakatagos sa batong pader nang wala namang butas doon? Sabi niya, kung sinabi ng Biblia na tumalon si Sam, magkakaroon ng butas doon kapag nakarating na si Sam doon. Kaya iyon, sadyang tama iyon. Magkakaroon ng butas doon. Ang tanging bagay na kailangan niyong gawin ay ang manindigan sa salita ng Diyos. At ang Diyos na ang gagawa ng paraan sa nalalabi nito. Ang dakilang pundasyong iyon. Sa paniwala ko'y sinabi niya doon sa Lucas, sa paniwala ko'y doon nga, kung saan sa pagbaba sa bundok ay sinabi niya sa mga alagad, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? At sabi ng isa, si Jeremias at ang mga propeta at kung sino-sino pa. At sabi niya, ngunit ano ang sabi ninyo kung sino ako? Doon na sinabi ni Pedro yung tanyag na pahayag na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag sa iyo nito, kundi ang aking Ama na nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanayig laban dito. Ano ito kung gayon?
sa ibabaw ng nahayag na katotohanan ng salita ng Diyos, sapagkat nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at nanahan sa gitna. At inihayag kay Pedro na iyon ang pinagtibay na salita ng Diyos. Amen! Iyon ang dahilan kaya nasasabi niya, sino ang makahahatol sa akin tungkol sa kasalanan? Sinong makapagpaparatang sa akin? Lahat ng isinulat ng salita na patungkol sa akin ay ginawa ko. Pinagtibay ito ng Diyos na siya ang salita. Oh, yun nga, ang Diyos na nahayag. Sinasabi ng salita na gayon nga. At pagkatapos ay ginagawa ito ng Diyos na totoo. Pinapangyari ito. Ipinakikita ito. Mga taon na ang nakakaraan nang sabihin nila sa iglesia, walang ganong bagay na gaya ng bautismo ng banal na Espiritu. Iyon ay emosyon lamang na gawa-gawa ng mga tao sa kanilang mga sarili. Ngunit ang mga nakatanggap nito ay nalamang iyon ang katotohanan. Nalaman nilang tunay ang Diyos. At napatunayan na hanggang sa panahong ito ngayon, ang Pentecostal na pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga bansa ay naghatid ng mas marami kay Kristo kaysa sa nagawa ng lahat ng iba pa sa kanila. Ang Our Sunday Visitor, kamakailan lang, ang pahayagang iyon ng Katoliko ay nagsabi, sa palagay ko'y nung nakaraang taon bago itong huli, o nung nakaraang taon na isa, na ang Iglesyang Katoliko ay nakapagtala lamang ng 250,000 na pagbalik loob, kung saan naman ang mga Pentecostal ay nakapagtala ng 1,500,000. Amen! Ano ito? Isa itong lumalagong bagay, ang salita ng Diyos na patuloy na lumalaganap. Gaano tayo nararapat na magpasalamat, labis-labis na ito hanggang sa maging sa ngayoy ang mga Episcopalian, mga Presbyterian, mga Lutheran at lahat na ay nagdaratingan upang makabahagi ng kaunti nito. Napansin niyo ba sa pagpupulong ng businessmen? Naririnig niyo silang nagsasalita tungkol sa iba't iba. Ang Episcopalian, Lutheran, Presbyterian. Aba, napakadalang na ninyong makaririnig ng isang Pentecostal na gumagawa pa ng kung ano pamang bagay. Siya nga, ito'y lahat ng iba na. Dahil bakit? Nakita na nila ang kahinaan ng kanilang mga kredo at nagsibalik na silang muli sa salita. Diyan kayo makasusumpong ng isang pundasyon, isang bagay na hindi matitinag. Makikita roon ang Espiritu Santo na isinasapamuhay ang kanyang buhay sa mga tao na ipinahayag ang kanyang sarili sa sanlibutan at pinapaging uhaw nito ang mga tao sa kanya. Hindi mayayanig, hindi mapasisinungalingan ang salita ng Diyos na nahayag at ipinamamalas ang kanyang sarili, ang mismong salita na isinasapamuhay sa pamamagitan ng buhay ng tao. Talagang kamanghamanghang bagay. Walang bagay na walang katiyakan tungkol diyan. Nakikita ninyo kung saan nangako ang Diyos at heto nga itong nahahayag. Daang taon na ang nakararaan ay nagsalita ang mga propeta tungkol dito at heto na nga ito na nakikita na nating natutupad na. Sa lahat ng mga pagbatikos, sa lahat ng mga pagkakaiba-iba, sa lahat ng mga kredo, kung gaano nila sinubukang yurakan ang salitang yan ng Diyos. Kung gaano nila sinubukang ipalit ang edukasyon, sinubukan nilang palitan, gumawa ng denominasyon, nilitunan nila ang kanilang mga sarili, at sa lahat-lahat ng ito, ang salita ng Diyos ay nananatili pa rin nakatindig na kasing liwanag at kasing ningning niya noon pa man. Ano ito? Ito'y yaong bagay na tiyak. Sinabi ng Diyos, ang kalangitan at lupa ay kapwa lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi mabibigo. Kung gayon, iyon ay isang bagay na tiyak. Nais mong iangkla ang iyong sarili. Iangkla mo ang salitang iyon sa iyong puso. Sinabi ni David na kanya itong iniingatan sa kanyang puso upang hindi siya magkasala. Isinulat niya ang kanyang mga kautusan sa poste ng higaan at itinali ang mga iyon sa kanyang mga kamay at saan man. Inilalagay sa tuwina ang kanyang salita sa kanyang harapan. Ganoon ang paraan. Ituon ang inyong isipan tuwina. Sinabi ng Diyos kay Josue, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa mula rito. Kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong mga lakad. Kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting tagumpay. At kapag ang iglesia ay pagkaisahing lahat ang sarili nito, palayo sa mga kredo nito, at sa ibabaw lang ng salita ng Diyos, kung gayon, ang iglesia ay magkakamit ng mabuting tagumpay. Iyon ang bagay na yuyurak sa komunismo. Ano ba ang nagpalitaw sa komunismo? Sa mismong bagay, naiisip ninyo ang komunismo,
kapag pinalalaganap niya ang kanilang propaganda at lumalago ng labis-labis ng milyon-milyon at ito'y kinatatakutan ng mga tao. Ang komunismong yan ay maglalaho at mamamatay. Tiyak ngang ganoon. Ang komunismo, maaari nilang gawin ang ganito. Maaari nilang gawin ang ganoon. Naniniwala akong gagamitin ito ng Diyos, ngunit siya nga, gaya ng ginawa niya kay Nebuchadnezzar, pupuksain niya ang lahat ng mga damo ng ganap sa pamamagitan ng komunismo. Ngunit iyon, hindi. Sige, labis na tayo dyan. Ngunit tingnan, ngunit ang bagay na iyon, ang komunismo, ay magkakaroon ng katapusan. Hahantong ang komunismo sa katapusan nito. Subalit ang salita ng Diyos ay walang katapusan dahil wala itong pasimula. Amen. Ito'y walang hanggang kasama ng Diyos. At kung kayo ay nakaangkla na at ang salita ay nakaangkla sa inyo, kayo ay walang hanggang kasama ng salita. Amen. Kailangan nitong humantong sa katapusan nito. Ang lahat ng mga bagay na iyan ay walang katatagan. Kahit na gaano pa kalaki ang itinatayo nilang haligi, tiyak na guguho ito. Ang lahat ng mga bagay na hindi sa nalaban sa salitang yan o taliwas dito ay kinakailangang tumabi. Kakailanganin itong magbigay daan sapagkat ang salita ay matagumpay na dumarating. Walang anumang makapipigil dito. Sinabi na ng Diyos na gayon nga, kapag binigkas niya ito, ang kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit hindi ito kailanman mabibigo. Ikubli ang salitang iyon sa inyong puso. Kung paanong tanggapin ang salitang iyon at hayaan itong yumabong, ingatan ito sa inyong isipan palagi, sapagkat hindi ito kailanman mabibigo. Hindi kailanman mabibigo ang salita ng Diyos, sapagkat sinabi niyang ito nga'y hindi, kaya nais natin itong panatilihin ng ganoon. Ngayon, sinabi ni Pablo sa mga kasulatan, katulad ng pagsasanay sa isang sundalo, ng isang sundalo sa isang tunog. Ngayon, kinakailangang matutunan ng isang sundalo ang mga tunog ng tambuli o ng trumpeta. Hindi niya nalalaman kung ang trumpeta ay sumesenyas, tumutunog, kung para sumugod o kung para umurong. Kung hindi niya alam ang pagkakaiba, ano kayang uri ng naguguluhang hukbo ang magkakaroon kayo? Tiyak ngang magtatagumpay ang kalaban sa isang pulutong ng mga sundalong ni hindi sinanay ng mas mainam pariyan. Amen. Yun ang problema sa mga iglesia natin ngayon. Sinanay natin sila sa mga kredo na pinag-iiba-iba ang isa't isa. Kinakailangan nating magkaisa. Kinakailangan nating makilala ang isang trumpeta. Kung gayon, alin ang trumpeta? Sasabihin nila. Ang pang-ibanghelyong trumpeta, ito nga iyon. Ang salita ng buhay na Diyos ay ang trumpeta. Huwag ninyo itong hahaluan ng kahit ano. Huwag ninyong hayaang patunugin ng isa ang isang silindro at hipan naman ng isa pa ang isang tambuli. Hindi malalaman ng sino man kung ano ang gagawin. Naghahatid ito ng karituhan. At si Pablo ay nagsasalita noon tungkol sa pagsasanay sa isang tao sa isang tunog. At sadyang kung ano ang tunog na iyon, nalalaman niyong talaga kung ano ang gagawin. Dahil naatasan ang tagatugtog ng tambuli at mula sa punong kapitan. At kapag pinatunog na niya ang trumpetang ito, alam ng hukbo ng sadyang eksakto ang pwesto kung saan susulong at kung saan uurong at kung liliko ba sa kanan o sa kaliwa o kung ano ang gagawin sa pamamagitan ng pagpapatunog ng trumpeta. Ngayon, ang hukbo, ang digmaan na noon pa man. Hindi tayo kailanman umaanib sa iglesia o pumapasok sa iglesia para pumunta sa isang piknik. Dapat nating mapagtanto na tayo ay patungo sa isang lugar ng labanan. Hindi ako kailanman nagpupunta para tapikin ako ng mga tao sa likod at sabihin, kapatid na Branham, isa kang kahanga-hangang tao. Hindi po, nagpupunta ako roon na may suot na kalasag. Hindi ko kailangan ng isang kalasag para diyan. Nagtutungo ako na may suot na helmet at baluti. Nagtutungo ako para makipaglaban. Ipakipaglaban ang bawat pulgada ng lupain. Sinabi ng Diyos kay Josue, bawat dakong matungtungan ng talampakan ng iyong paa, iyon ay ibibigay ko sa inyo. Kaya ang mga bakas ay nangangahulugan ng pagmemayari. At kapag humantong na ang iglesia sa isang punto na ito'y nakikipagkompromiso na sa mga kredo at nakikipagkompromiso na sa salita at nakikipagkompromiso na sa sanglibutan, ang ibig kong sabihin, kung gayon, ito'y natatalo na, ito'y paurong na. Ang kailangan natin sa gabing ito'y mga sundalo upang ariin ang bawat banal na pangako ng Bibliang ito na ipinangako ng Diyos sa iglesia, ang buong kagayakan ng Diyos at upang manindigan. Iyon ang kailangan natin, mga sundalo,
Hindi ang magkaroon ng isang uniforme para sa isang paradang pangmilitar. Iba talaga ito. Kapag ang isang tao, anumang bansa, meron tayong mga espiya sa bawat bansa. Meron tayong mga Alemang espiya rito. Meron tayong mga Ingles na espiya rito. Meron tayong mga espiya doon sa Inglaterra. Ano ang sinisikap nilang gawin? Sinisikap nilang alamin kung anong uri ng materyales, kung anong uri ng bomba na meron ng kabila. Halos nasa bawat bansa na ang FBI. Nagmamanman sila para alamin. Sa ganoon sila nananatiling buhay. Nagmamanman sila at inaalam kung anong uri ng bomba ang tataglayin ng kabila. Pagkatapos ay nakakakuha sila ng detalye at ginagawa itong mas mahusay ng kaunti. O kaya ay gumagawa ng isang bagay para makontra iyon. Hindi nila pinagkakatiwalaan ang isa't isa sa mga bansa dahil ipinapakita niyan na nangababalisa na ang mga bansa. Aba, pasasabugin tayo ng Inglaterra sa loob ng isang oras kung ahadlangan natin sila o tayo ang magpapasabog sa kanila. Kailangan lang na may isang tao na naroon sa pamunuan ng bagay na iyon doon na medyo makipag-inuman ng kaunti ng labis o makipag-away sa kung anuman at pagkatapos ay hayon na. Dito hindi pa katagalan sinasabi nila ang isang maliit na piraso ng bilihin gawa sa Japan noong panahon ng digmaan. Kanila itong ibabalibag sa sahig at lalakad-lakaran bilang mga makabayan at ngayon naman magbabayad kayo ng mas malaking halaga para dito kaysa alinmang binibili ninyo sa bansa. Anong nangyari? Nabayaran ba niyan ang mga buhay ng mga kalalakihang iyon na nangamatay doon? Tiyak nang hindi. Ano ba iyon? Hindi mahalaga sa akin kahit gaano man kayo makipaglaban pagdating sa mga material na bagay, magtungo man kayo, wala itong kabuluhan ni isang bagay, mayayanig ito. Ngunit may isang pakipaglaban kung saan maaari kayong makasama at makapagtagumpay na hindi na kailanman mababawi pa sa inyo. Iyon ay ang pang-ibanghelyong tunog ng trompeta ng salita ng Diyos at taglay na ang mga kaloob at mga pangako na kanyang ibinigay sa iglesia. Tiyak nga, ngayon nalaman natin sa pagpapatunog sa trumpeteng ito. Ngayon, sinisikap armasan ng bawat bansa ang kani-kanilang mga kalalakihan ng pinakamauhusay na mga pandepensa na makukuha nila. Ngayon, alam ko na hindi madaling dalhin ang mga baluti na ito kung minsan. May kapatid akong lalaki, Rookie ang tawag nila sa kanya, na nagpupunta rito at binibigyan siya ng hukbong sandatahan ng 170 librang kargada sa likod niya at halos kasing bigat na niya yun. Binigyan nila siya ng isang pala para gamitin sa paghuhukay, isang rifle at sangkaterbang mga granada. At hindi pa ako nakakita ng ganung kargada. Halos hindi na makagalaw ang kawawang bata at dinala nila siya roon sa kalsada para sa 1 milyang paglalakad. Halos patay na siya nito. Sabi niya, para saan ba itong walang kwentang bagay na ito? Para saan ako ba kakailanganin ang napakalaking lumang helmet na ito? Ngayon, tingnan nyo, alam ng hukbong sandatahan na kakailanganin niya iyon balang araw. Ano ba ang paggagamitan ko ng pala dito sa kalsada sa paglalakad? Mas mainam nang masanay ka na sa paggamit nito. Baka kailanganin mo ito. Walang ipapamahaging kagamitan ng gobyerno malibang alam nila na kakailanganin mo itong gamitin. Kailangan mo magsanay para diyan. Humahanap sila ng pinakamahuhusay na mga bagay na makukuha nila na pangprotekta sa iyo dahil may malasakit sila sa bansa. May malasakit sila na mapalakas ka sa pinakamahusay na parang magagawa para sa iyo na mailayo sa mga bala. Ganon na iyon noon pa man. Nagsimula ito noon sa halamanan ng Eden at sinasanay ng Diyos ang kanyang iglesia. At alam ninyo, kailangan nating magpaunlad sa tuwina. Ngayon, ang mga lumang eroplano na dati nating ginagamit noong unang digmaang pandaigdig, ng ikalawang digmaang pandaigdig na, yung mga munting pantumba sa himpapawid ay nalaos ng lahat. Nang makabuo sila nitong mga magagarat malalaking super na eroplanong meron sila. Walang sinabi ang mga yon. At ngayon, yung mga ginamit nila nitong huling digmaan, hindi na ngayon ginagamit ang mga yon. Hindi na nila kailangan ang mga yon. Meron na silang mga jet. At kita nyo, lagi kang nagsisikap magpaunlad na paunlarin pa ang bagay na iyon bilang pandepensa. Pero alam nyo ba kung hindi na kailangan ng Diyos na magpaunlad pa. Ibinigay na ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga sundalo ang mismong pinakamabuting bagay na maibibigay sa kanila. Nang bigyan niya sila, anong ibinigay niya sa kanila? Ibinigay niya sa kanila ang kanyang salita doon sa halamanan ng Eden at dapat palakasin ng tao ang kanyang sarili sa likod ng salita ng Diyos at walang diablong makakakuha sa kanya ang manatili sa salita. Ngayon, ang kalabang espiya na si Satanas ay pinilit na alamin kung ano ang maaari niyang gawin para makapasok doon. Kaya siya, alam niya na hindi siya basta-basta makakalitaw at dayain siya. Kaya ang tanging bagay na magagawa niya ay ang daanin siya sa pangangatwiran. At yan ang ginagamit ng Diyos sa panahong ito upang palakasin ang kanyang iglesia ay ang kanyang salita. At si Satanas naman
ay dumarating na gamit ang kapangyarihan ng pangangatwiran. Alam ni Satanas na iyon ang bahaging maaaring lusutan. Iyon ang punto kung saan pinakamadaling bumigay ang mga tao ay sa pangangatwiran. Sasabihin nyo, ngayon, hayaan mo lang akong makipagkatwiranan sa iyo. Ngayon, kailangan ba ito? Kung sinabi ng Diyos na kailangan ito, kailangan nga ito. Kahit na kailanganin pa nating mag-iiyak at magpapalahaw at gawin ang lahat ng ito, kung sinabi ng Diyos na kailangan ng bautismo ng banal na Espiritu, hindi mahalaga sa akin kahit gaano pa ito kabigat at kahit gaano pa kalaking sanlibutan ang kailangan ninyong isuko. Kakailanganin ninyo itong gamitin isa sa mga araw na ito para manatiling buhay ang nag-iisang daan tungo sa kaligtasan. Ngayon, dapat ba nating isagawa ang makalangit na pagpapagaling? Gayong meron naman tayong pinakamagagaling na mga doktor sa mundo, ibinigay ng Diyos sa inyo ang makalangit na pagpapagaling dahil alam niya na kailangan ninyo itong gamitin. Binigyan niya kayo ng mga kaloob ng Espiritu. At nung sandaling makalapit na si Satanas kay Eva, siya'y nagsimulang makipagkatwiranan sa kanya. Ngayon, siguradong hindi gagawin ng Diyos yun. Sinasabi ng mga tao ngayon, walang ganong bagay na gaya ng impyerno. Marami sa kanila ang nagsasabi sa inyo niyan. Kita niyo? Oh, siguradong hindi susunugin ng Diyos ang kanyang mga anak. Tiyak nga na hindi niya sinusunog ang kanyang mga anak, kundi ang diablo ang susunog sa mga kanya. Kanino ba kayong anak? Iyon ang sunod na mahalagang bagay. Ang impyerno ay nilikha para sa diablo at sa kanyang mga anak, hindi sa mga anak ng Diyos. Wala ni isa man sa mga ito ang mapupunta doon. Tama nga. Nakadepende ito sa kung kaninong anak kayo. Ngayon, ibinigay ng Diyos kay Eva at Adan ang kanyang salita at hindi niya ito binago kailanman. Meron siya sa tuwinang ang Kristiyano o ang mananampalataya, ang kanyang pananggalang ay ang salita. Ang mga langit at lupa ay lilipas. Lilipas ang bawat kredo. Mabibigo ang bawat denominasyon. Lulubog ang bawat bansa. Ngunit mananatili pa rin ang salita ng Diyos nang magpasawalang hanggan. Darating ang panahon na hindi nasisikat pa ang tala sa umaga. Darating ang panahon na hindi nasisikat ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan at hindi na iinog ang mundo sa landas nito. Ngunit mananatili pa rin ganoon ang salita ng Diyos magpakailanman. Oo, iyon ang isang bagay na hindi matitinag. Isang bagay na masasandigan mo. Tiyak ito. Kapag may sinabi ang Diyos na anuman, ito'y tiyak na mangyayari. Kung sinabi niya noon sa halamanan ng Eden, para sa isang manunubos, ay susugo niya ang Mesiyas. Ito'y tiyak na darating. Bagamat 4,000 taon silang naghintay, ngunit dumating siya doon. Kinailangan niyang dumating sapagkat isa itong salitang ipinangako ng Diyos. Ipinangako ng Diyos na isusugo siyang muli. Darating siya rito. Wala akong pakialam gaano man karaming mga ateista at mga mapagduda ang magsilitawan. Ano pa man ang gawin nila, gaano man lumaganap ang komunismo. Paparito si Jesus Kristo at kukunin ang isang iglesyang nilinis ng dugo at dadalhin ito sa isang biyaheng pahimpapawid patungo sa langit. Bakit? Tiyak na mangyayari ito. Sinabi ng salita ng Diyos na gayon nga. Kung kaya mong manampalataya, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Tiyak yun. Sinabi nga ng Diyos ang gayon. At hindi ito matitinag, hindi ito mayayanig. Sinabi nga ng Diyos, kung mananatili lamang kayo rito. Ngayon, at magkaroon ng pananampalataya rito, sampalatayanan ito. Hindi ito isang tunog na walang katiyakan. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng isang walang katiyakang tunog. Makapagbibigay ang mga kredo ng walang katiyakang tunog. Makapangangaral ang mga denominasyon ng walang katiyakang tunog. Ngunit ang Diyos ay hindi maglalabas ng isang walang katiyakang tunog. At ang salitang ito ay Diyos. At wala itong anumang tungkol rito na walang katiyakan. Tiyak ang bawat kalit-liitan nito. Ngayon, nagagayakan ang dakilang iglesia sa pamamagitan ng salita. Ngayon, nang pumarito si Jesus, ginamit ba niya ang gayon ding kagayakan? Tiyak ngang ginamit niya. Nang lumapit sa kanya si Satanas sa buong lakas niya at sinabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ang ganito, ganong mga bagay. Sabi niya, nasusulat. Bumabalik mismo sa salita. Sinubukan pa siya ni Satanas sa medyo mas mataas. Subalit si Jesus, bumabalik mismo sa salita, nasusulat. Nanatili siya roon sa ibabaw ng salitang iyon na ipinapakita sa atin bilang isang halimbawa. Gaya ng sinabi niya sa unang mga taga-Korinto, unang San Juan 14:13, kayo'y binigyan ko na ng halimbawa. At iyon ay isang halimbawa na dapat nating dibdibin, na dapat nating lubusang ilagak ang ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Hayaang maging kasinungalingan na ang lahat ng iba pa.
Iyon ang isang bagay na tiyak. Ang Diyos ang nangako, tutuparin ng Diyos ang pangakong iyon. Sinasabi nila, papaano mangyayari ang ganitong bagay? Papaano niya magagawang pagsamasamahin ng isang pangkat ng mga tao sa pamamagitan ng biyayang makapag-aagaw upang pumaytaas? Hindi ko alam kung paano niya ito gagawin. Hindi ko na gawain pang tanungin kung paano niya ito gagawin. Ang gawain ko ay ang maging handa lamang para dito. Ipinangako niya ito. Mangyayari ito. Pinatatag ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng salita. At ang unang bagay ay katwiran. Ngayon, sinasabi nila, hindi ba't makatwiran naman ngayon na kung kaanib ako sa iglesyang ito, hindi ba kasing buti lang iyon ang iglesyang yan? Meron lamang nag-iisang iglesia na maaari kayong mapabilang. Hindi ninyo ito kailanman masasalihan. Maaari kayong sumali sa mga samahan, samahang Methodist, at isang samahang Presbyterian, at sa samahang Baptist, at ang samahang Pentecostal. Subalit, ipinanganak kayo sa iglesia ni Yesus Kristo, kaya hayan nga ang iglesia. Mga samahan ang mga iyon, kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao tulad ng mga uwak na nakadapo sa sangang ito at ang mga kalapati naman sa sangang ito at iba pa. Yun ang pakikisamang meron kayo ng sama-sama kapag pinagsasaluhan ninyo ang iisang karaniwang pagkain. Subalit pagdating na sa iglesia ni Yesus Kristo, meron lamang iisang daanan. Yun ang kapanganakan. Tulad lamang ito ng isang tao, tulad ng nasabi ko na ng maraming beses, gaya ng isang ibong itim na nakadapo sa sanga na pinipilit na isuksok ang mga balahibong pavo real sa kanyang mga pakpak at sinasabi, nakita mo? Isa akong matikas na pavo real. Kita nyo? Isinuksok niya ang mga balahibong yon sa kanyang sarili. Kung isa siyang tunay na pavo real, ang kanyang kalikasan ang maglalabas ng ganong uri ng balahibo. Kung ang iglesia ng buhay na Diyos ay ang iglesia nga ng buhay na Diyos, ilalabas nito ang salita ng buhay na Diyos. Hindi nyo na kailangan pang magdagdag ng balahibo ng pavo real, sanman. At bawat balahibong naroroon ay nakakabit sa pavo real. Mapaniniwalaan nyo yun. At bawat balahibo na nakakabit sa iglesia ng Diyos ay magiging ang salita ng Diyos. Hindi siya kailanman magpapasok ng anupaman maliban sa salita. Amen. Dahil tanging ang salita lamang ang inilalabas ng kalikasan ng Espiritu. Amen. Nagiging relihiyoso na ang pakiramdam ko. Siya nga, hindi kung anong bagay na pinipilit mong gawin. Hindi kung anong bagay na ginagawa-gawa mo lang. Hindi mo kayang gumawa-gawa lang ng reli. Hindi mo kayang gumawa-gawa lang ng kaligtasan. Hindi mo kayang gumawa-gawa lang ng mga kaloob. Kailangan mong ipamunga ang mga kaloob. Tiyak nga. Kita nyo? Ang tupa ay hindi siya gumagawa ng balahibo ng tupa. Meron siyang balahibo ng tupa dahil isa siyang tupa. Sadyang inilalabas lang niya ang balahibo ng tupa. Ang puno ng seresa ay hindi gumagawa ng mga seresa. Sadyang nagbubunga lang ito ng mga seresa dahil ganun nga ang buhay nito. At ang iglesia ng buhay na Diyos ay hindi ito itinuturo para lang piliting gawin ng kanilang mga sarili na magmukhang katulad ng isang kung anuman. Ganun na talaga sila sa biyaya ng Diyos. At nakalakip na sa kanila ang salita ng Diyos at nakalakip na sila sa salita. At ang mga gawang na malas doon sa isang sakdal na si Jesus Kristo, ang Diyos na nahayag sa laman, ay ilalabas ang sarili nito sa bawat mananampalatayang ipinanganak na muli. Ganun nga ang sinabi niya. Amen. Wala nang iba pa. Ngayon, yan ay isang bagay na tiyak. Ngayon, magiging medyo nakakalito sa isang tao kung hindi pa niya alam ang tunay na tunog ng trumpeta. Ngayon, ang tao na hindi kailanman sinanay sa tunog ng trumpeta at hindi pa kailanman nakarinig nito, bueno, maaring medyo malito siya kapag nakarinig siya ng isang bagay na kakaiba ang tunog mula sa narinig na niya. Noon pa niya laging naririnig, umanib ka sa iglesia. Dalhin mo ang sulat mo sa bandarito at sa bandarito, maaring ayos naman yon. Yun lang ang tanging nalalaman niya. Subalit ganun pa man, kapag binabalikan mo na ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, ang pangungusap tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at sa mga bagay na ginagawa niya, at kung paano nito ginagawa ang mga kababaihan at kalalakihan kapwa na linisin ang kanilang mga sarili mula sa isang buhay na makasalanan, kung paano nito sila ginagawang lumakad ng may kabanalan, ng may katapatan. At ang mga bagay na ginagawa nito at ibinubunga ang bautismo, pagsasalita sa iba't ibang wika, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas sa mga demonyo, pagbibigay ng propesiya, mga kaloob, o mga pangitain, lahat na ng bagay sa iglesia. Hallelujah! Tama nga. Kapag lumalabas ito, kung gayon ito'y medyo nakakalito na sa kanila na mga hindi pa kailanman nakarinig ng ganung uri ng trumpeta. Bueno, sasabihin mo, hindi yan itinuturo ng iglesia ko. Kung gayoy hindi ang trumpeta ng ebanghelyo ang inihipan nito, luwalhati, tama. Subalit sa kanila ng mga sinanay na sundalo, hallelujah, kapag kanilang narinig ang tunog ng trumpetang yun, alam nila kung paano tumindig ng maayos. Sulong kristyanong kawal, luwalhati. Oh, tiyak yun.
Paano mo nalalamang tiyak ito? Naroon ito sa salita. Bueno, sasabihin mo, hindi yan itinuturo ng iglesia namin. Subalit, ito ang itinutunog ng trumpeta. Hindi ko nais na sanayin ako sa isang kredo ng iglesia dahil mayayanig ito at guguho. Ngunit kung ikaw ay sinanay sa tunog ng salita, ang mga langit at lupa ay lilipas at hindi kailanman lilipas ang salitang ito. Bawat kredo, ang lahat ng iba pa ay guguho. Subalit, hindi mabibigo kailanman ang salitang ito. Amen. Yun ang tunog. Yun ang tunog na nais kong marinig. Siya nga po. O sasabihin mo, papaano kung malalaman? Sinabi ni Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tunog. Nakikilala nila ang tunog ng aking trumpeta. Sinabi niya sa San Juan, 14 na kabanata at 12 talata, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ngayon, sinabi niya iyon. Kung sinasabi ng isang tao, bueno, sinabi sa mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinasabi nila sa isang banda. Ngayon, ang isang totoong tupa ay magsasabi ng, may kung anong umingit dyan. Hindi tama ang tunog niyan. Yan marahil ay isang silindro. Hindi yan isang trumpeta, dahil hindi nagbibigay ang Biblia ng walang katiyakang tunog. Sinasabi nito, matatanggap ninyo ang banal na espiritu. Hindi, maaari ninyo. Matatanggap ninyo bawat isa. Hanggang kailan? Hanggang sa inyong mga anak, at sa mga anak ng inyong mga anak, at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Patutunugin nito ang trumpeta sa bawat lahi at sa bawat salinlahi, at diringgin nila ang kanyang tinig. Sasampalatayanan nila ito nung mga itinalaga para sa buhay. Amen. Sasampalatayanan nila ito sapagkat alam nilang ang trumpeta ng Ebanghelyo itong tumutunog. Hindi ito walang katiyakan. Alam ng bawat sundalo kung paano tumindig. Ngayon, nakita ninyo sina Pedro at si Juan, si Santiago at ang sinaunang iglesia na nagmamarcha patungo sa daang ito. Sapagkat ang trumpeta, si Jesus, ay nagsabi, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang Ebanghelyo. Marcos 16, kita nyo? Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Nakikita natin sina Pedro, Santiago, Juan, ang iba pa sa kanila na lumilinya, nagmamarcha ng naayon doon. At tayo naman ay lumiliko sa kung anong ibang daan, palayo rito. Ang isa ay pasulong, yung isa naman ay patras. Sinasabi ng isa, bueno, para iyon sa iba. Yun, ang tunog na iyon ay para sa iba. O hindi, hindi ito maaaring maging gayon. Dinirinig ng buong hukbong Kristiyano ang trumpeta. Sinabi ng Diyos na iyon ay ang trumpeta. Hindi niya ito maaaring baguhin. Iyon ang tunog na sinabi niya na tutunog. Sa ganito'y malalaman ng lahat ng tao at yayaon na palayo ang iglesia. Ang iba sa kanila ay hindi naniniwala sa kanyang literal na pagparito. Sinabi ng Biblia na paparito siya. Kaya naghihintay tayo para sa kanyang pagparito. Kung hindi siya paparito ngayong gabi, maghihintay tayo kinaumagahan. Kung hindi siya paparito kinaumagahan, maghihintay tayo bukas ng gabi para sa kanya. At magpapatuloy tayo sa paghihintay. Kung makatulog man tayo, ang ating hindi pa tayo nahimlay ng walang kabuluhan, sapagkat ang trumpeta ng Diyos ay patutunugin ng huling trumpeta na iyon, at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon, at tayo na nangabubuhay at nangatitira ay aagawin kasama nila upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at mapaparoon na magpakailanman. Yon ang tunog ng trumpeta. Maging buhay man ako o pumanaw na, wala nang anumang pagkakaiba. Maririnig ko ang tunog na iyon. Babangon ako. Luwalhati sa Diyos. Babangon. Siya nga. Siya nga. Sinabi ni Jesus na, ginirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Siya ang salita na nahayag nang ang sa ganong paraan siya nakikilala ng kanyang mga tupa. Ngayon tingnan ng mga Fariseo at sila noong panahon yun. Sabi nila, si Beelzebub ang taong ito. Ang sabihin niya sa babae sa balon, ang lugar, ang tungkol sa kanyang mga kasalanan, ang mga asawang nagkaroon siya. Nang sabihin niya kay Nathaniel kung nasaan siya, sa ilalim ng puno kung saan siya tinawag ni Felipe, doon sa ilalim ng punong igos na nananalangin, sabi ng mga gurong yun ng panahon yun, si Beelzebub ang taong ito, isa siyang diablo, isa siyang manghuhula. Subalit, hindi yun ganoon kina Pedro, Santiago at Juan sa iba pa sa kanila. Batid nila ito. Bakit? Alam nila na sinabi ng Diyos na kapag dumating ang Mesiyas, sa ilalim ng kinasihang tinig ni Moises,
siya ay magiging isang propeta. At nang makita nila ang mga bagay na iyon na kanyang sinabi na nahayag at ginagawang sakdal, batid na nilang iyon ay pagkain ng mga tupa. Batid na nilang iyon ang trumpeta at nagsimula na silang sundan ito. Nakikilala ito ng aking mga tupa dahil nakikita nila ang salita ng Diyos na nahahayag. Ngayon, ang mga tao naman ngayon, hindi sila naniniwala na mayroong ganung bagay na tulad ng bautismo ng banal na Espiritu. Magtungo ka naman dito o saan man kung saan mayroon silang banal na Espiritu at nakikita nila ang pangako ng Diyos na natutupad ng talagang eksakto. Aba, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala nila ang tunog ng trumpetang iyon, sapagkat ito'y ang Biblia. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya pa rin ang mga Hebreo 13:8. Talaga. Walang anuman sa akin ngayon. Wala itong katiting na pagkakaiba. Gaano man karaming tambuli ng iglesia ang tumutunog. Napakarami nating mga tumutunog-tunog na tambuli ng iglesia, alam nyo na nagpapatunog ng lahat na ng klaseng bagay sa paligid, na nagsasabi, ang mga araw ng himala ay lipas na. Wala nang ganyang bagay na tulad ng makalangit na pagpapagaling. Ang mga tunay na tupa ay hindi nakikinig diyan, kundi sila ay nakikinig sa trumpetang iyon, sa positibong iyon. Maaaring tumunog ng kahit ano ang tambuling iyon ng iglesia. Maaari kayong, tingnan nyo kung ano ang taglay nito ngayon. Ang mga tambuli ng iglesia, yung isa ay patungo sa gawing ito, at yung isa naman ay patungo sa gawing iyon. At nakaupo ang dyablo, sinasabi, naku, sadyang nag-aaway-away na sila. Yun lang, ni hindi ko na kailangang pakilusin pa ang kamay ko. Ngunit kapatid, hayaan silang lahat na magkakasamang lumaban minsan, magsibalik sa pinakaatas. Naku, kung magkagayoy makikita nyo ang isang sulong mga Kristiyanong kawal mismo na hindi nakikinig sa mga tambuli, kundi nakikinig sa trumpetang iyon. Huminto lamang tayo sandali at bumalik at tumingin sa ilan ngayon. Malapit na tayo magtapos dahil hindi ko nais na panatilihin kayo ng napakatagal. Ngunit balikan natin at tingnan ang ilan na nakarinig ng tunog na ito. Kunin nating halimbawa at sila'y may katiyakan. Ngayon, ipinakita ko na sa inyo na ang lahat ng iba pa ay walang katiyakan. Kunin lang nating halimbawa ang isang matandang tauhan sandali. Ipaghalimbawa natin ang propetang si Job. Ngayon, nagdaan sa isang pagsubok ang taong yun. Ngunit batid niya na isang sinunog na handog ang inihingi ng Diyos. Iyon ang inihingi ng Diyos at tanging iyon lamang ang inihingi niya. At gaano man kalaking sakuna ang nangyari sa kanyang tahanan, ang Diyos ay hindi laging, kapag may nakikita kayong hindi magandang nangyayari sa isang tao, hindi iyon nangangahulugan na pinapalo na siya ng Diyos. Maaring hindi ito sa nawala na siya sa kalooban ng Diyos. Nababatid niya sa kanyang puso kung pinakikinggan ba niya ang trumpeta o hindi. Hiningi ng Diyos itong sinunog na handog at si Job ay pinanghawakan yun mismo. Yun lang. Sinabi nila, Job, isa kang lihim na makasalanan. Gumagawa ka ng isang bagay na mali. Subalit mas alam niya na natili siya roon mismo sapagkat narinig niya ang tunog ng trumpeta at nanatili siya mismo roong kasama nito. At sa wakas, doon sa kahuli-hulihan, nang siya ay, ang diablo ay hinayaan ng manggulo sa kanya at kinuha ang kanyang pamilya at kinuha nito ang kanyang mga anak, kinuha ang kanyang mga kamelyo at kinuha ang lahat ng kanyang kayamanan at pinabagsak ang kanyang sariling kalusugan. Naupo siya sa buntong ng abo. Tila ba nawala ng lahat? Ngunit sinabi pa rin niya, talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay. Siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Walang anumang walang katiyakan hinggil diyan. Meron ba? Hindi. Ako. Iniisip ko marahil ay buhay nga siya. Sabi niya, talastas kong buhay siya at tatayo siya sa lupa sa kahuli-hulihan. Pagkatapos na magibang ganito ang aking laman, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Naku, nangyari ito. Talagang nakakatiyak siya. Si Abraham, na naroon naglalakad sa parang isang araw, ay narinig ang Diyos na nagsabi, Abraham, ako ay kinatagpo niya si Abraham bago pa ang nasulat na salita. At sabi niya, Abraham, ikaw ay bibigyan ko ng isang anak na lalaki sa iyong asawa na si Sarah. At 65 taong gulang na ito ng panahong yun. At si Abraham naman ay 75 at naghanda sila para rito. At hindi siya nahiyang magpatotoo. Batid niyang magkakaroon siya ng anak na lalaki. At sinabi ng Biblia, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lubos na nanalig. Amen. Lubos na nanalig. Nangangahulugan iyon na nakatagpunan niya ang pinakaultimo. Amen. Iyon na. Ang pinakaultimo ay ang dulo ng daan. Ito ang huling bagay. Ito na ang lahat nito. Sabi niya, ako'y lubos na nananalig na. Kung ano ang ipinangako ng Diyos, ay kaya ng Diyos na isagawa. Kayo ba sa gabing ito?
Kayo ba'y lubos na nananalig na ito ay ang banal na Espiritu? Kayo ba'y lubos na nananalig na ito ang daan? Kayo ba'y lubos na nananalig na isa siyang tagapagpagaling? Kayo ba'y lubos na nananalig na muli siyang paparito? Kayo ba'y lubos na nananalig na siya ay ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman? Amen. Lubos na nananalig. Oo. Magdala tayo ng isa pa. Si Elias, noong nakatayo doon sa itaas ng bundok, nakipagtalo siya kay Jezebel at sa may pintan nitong mukha at medyo napapagod na siya rito. Halos lahat na ng kababaihan ay nagsisigaya sa unang ginang. Marahil ay mga gupit na waterhead at anumang bagay meron sila sa panahong yun. Labis na siyang nakipagtalo tungkol doon hanggang sa ito'y halos panlupaypahin na siya. Tuwirang sinabi sa kanya ng Diyos, pumaroon ka, alam mo, umuulan ng mga 2 o 3 araw kada linggo banda rito. Subalit, harapin mo si Ahab at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, walang hamog na mauhulog mula sa langit hanggang sa tawagin ko ito. Oh, naku. Hindi niya sinabi, ngayon Ahab, marahil baka ito'y umubra sa ganitong paraan. Oh, hindi. Siya ay lubos na nanalig. Walang walang katiyakan. Hindi mauhulog ang hamog. Ang mga ulan ay hindi darating hanggang sa tawagin ko ito. Amen. Luwalhati. Oh, bakit? Narinig niya ang trumpeta. Tiyak yun. Kilala niya ang kanyang Diyos. Batid niya ang isang bagay. Kapag sinalita ng Diyos ang salitang iyon, ang lahat ng mga kalangitan at lupa ay lilipas hanggang sa ito'y mangyari. Kinakailangan itong mangyari. Siguradong nanalig siya. Ngayon, sinabi niya, Elias, nais kong magtungo ka roon sa pinakatuyong dako sa bansa, doon mismo sa itaas ng bundok, kung saan walang mga bukal. Subalit meron akong inilaang isa roon para sa iyo. Lubos siyang nanalig. Umakyat siya sa bundok at namalagi doon sa Baptist Chariot. At ngayon, ano kaya ang gagawin ko dito sa itaas? Inutusan ko na ang mga uwak na pakainin ka. Ngayon, paano kaya na ang mga uwak na iyon? Ngayon, sandali lang, Panginoon. Hindi. Tumunog na ang trumpeta. Sapat na iyon. Papaano ito mangyayari? Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Kita nyo? Hindi na para sa akin na mabahala pa tungkol doon. Gawain na iyon ng Diyos. Sinabi niyang inutusan niya ang mga uwak. Bueno, Panginoon, maaari po bang pakihimay ito sa akin at pakisabi sa akin sadyang kung saan ang mga iyon? Sa anong paaralan nag-aral ang mga uwak na iyon doon upang matutong magsalita ng Hebreo? Anong uri ng isang nagluluto ba sila sa kalandigaas? O kahoy ba ang paggatong nila sa apoy? O paano ba nila ito ginagawa? At saan ba nila? Anong uri ba ng hayop ang papatayin nila? Maliliit na ibon lamang sila. Paano sila papatayin ng baka para sa akin upang madalhan ako ng tinapay na may palaman na karning baka? Kita nyo? Hindi na inusisa pa iyon. Ang Diyos, ang trumpeta ng Diyos, nagpahayag ang kanyang tinig at nagsabi, ginawa ko na. Hindi, Elias, gagawin ko marahil ito. Ginawa ko na ito. Gagawin ko ito. Nagawa ko na ito. Amen. Yun ang Diyos natin sa gabing ito. Hindi, gagawin niya ito. Nagawa na niya ito. Amen. Nagawa na niya ito. Amen. Hindi, gagawin niya. Maaring gawin niya. Malamang gagawin niya. Nagawa na niya ito. Inutusan ko na ang mga uwak. Inihabilin niya ang kanyang espiritu sa sangkatauhan. Inihabilin niya ang kanyang mga pagpapala. Umakyat siya sa itaas at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. May makakakuha nito. May magtataboy nito. Hindi ko na problema kung paano ito darating. Ito'y sadyang ganoon lang mapupunta roon. Sinabi ng Diyos na magiging gayon. At gayon nga iyon. Sinabi ni Pedro ng araw ng Pentecostes, mangagsisi kayo, bawat isa sa inyo, at mangagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob, ang banal na Espiritu. Paano kaya ito darating? Hindi ko alam. Ang pangako ay sa inyong mga anak, sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Ngayon, hindi ninyo iyon basta-basta may papaliwanag ng palihis. Tumunog na ang trumpeta at sinasampalatayanan ko ito. Sinunod ko ito at tinanggap ito. Amen. Subukan ngayong makipagtalo sa akin tungkol dito minsan. Amen. Oh, hindi ako sakdal. Hindi. Gaya ng gabing yun, ang isang matandang kapatid na babaeng itim, sabi niya, Elder, maaari ba akong magpatotoo? Sige po. Sabi niya, nais kong sabihin ng isang bagay na ito. Sabi niya, ako, hindi ako ang nais kong maging ako. At sabi niya, hindi ako ang dapat sanang maging ako. Subalit may isang bagay na alam ko, hindi na ako ang dating ako. Kaya iyon, ganoon ang nadarama natin tungkol dito ngayon. Hindi na ako ang dating ako dahil naligtas na ako sa gabing ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at natanggap ang bautismo ng banal na Espiritu ayon sa pagkaatas. Ibinuhos ito doon noong araw ng Pentecostes. Ang pangakong ibinigay at sinampalatayanan ko ito. Walang katiyakan.
Narinig ko ang tunog. Sinunod ko ito at nakatitiyak ako na yun nga ito. Tiyak nga. Alam kong ito nga. Sigurado. Si Simeon, na isang matandang pantas na mga 80 taong gulang. Dandang taon na mula pa nang magkaroon ng isang propeta sa lupa. Ngunit namumuhay na may dakilang reputasyon. Nangusap sa kanya ang banal na espiritu isang araw, sabi, Simeon, alam mo, hindi ka mamamatay hanggang sa makita mo ang pagliligtas ng Panginoon. Bulhati! Ang punong saserdote marahil ay inihimas-himas ang kanyang balbas ng ilang ulit at sabi, Simeon, dapat mong suklayin ang balbas mo sa kabilang bahagi. Sabi niya, wala iyong magagawa ni katitingmang kaibahan. Paano mo namang nalamang tama ka? Sinabi sa akin ng banal na espiritu na gayon nga. Hindi ako mamamatay! Aba, Simeon, malapit ka na ngang mamatay ngayon. Oh, wala akong pakialaman naman ang sabihin nyo. Subalit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ko makikita ang kamatayan hanggang sa makita ko ang kanyang pagliligtas. Walang anumang walang katiyakan. Hindi ako mamamatay. Hindi ko makikita ang kamatayan hanggang sa makita ko siya. Amen. Iyon na. Paano mo yun gagawin, Simeon? Ako? Hindi ko na problema iyon. Nasaan na ba siya, Simeon? Hindi ko alam. Paano mo na lamang makikita mo siya? Sinabi ng Diyos ang gayon. Iyon na. Iyon ang salita. Hindi ko makikita ang kamatayan hanggang sa makita ko siya. Oh, naku. Oh, kawawang matanda. Siyempre, wala na siya sa katinuan. Alam niyo na. Kaya hayaan na lamang siya. Subalit nakita niya siya, magkagayunman. Siya nga po, gumagawa ang Diyos ng paraan para sa mga taong iyon na tatanggap sa kanyang salita. Si Jesus, noong narito pa siya sa lupa at naroon siya noon sa libingan ni Lazaro, o bago iyon, noong nakikipagdiskurso siya sa mga tao na nakikipag-usap tungkol sa kung paanong siya, bagamat wala pang 50 taong gulang, at nagsabi na kanya nang nakita si Abraham. Napansin niyo ba kung gaano siya kasigurado? Sabi niya, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Ako nga. Hindi ako noon o ako bukas, kundi ako nga. Sigurado ako. Pagkatapos, sabi niya, nung nandoon sa libingan ni Lazaro, bago siya magtungo roon, sabi niya, sinabi kay Marta, sabi niya, ako ang muling pagkabuhay, ang buhay, hindi ako dapat o magiging ako, kundi ako nga. Amen. Ang kapatid ko, kung narito ka lamang, ay hindi sana namatay. Subalit kahit ngayon, Panginoon, anumang hingin mo sa Diyos, ay ibibigay yun sa iyo ng Diyos. Sabi niya, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Oh, mabubuhay nga siya sa mga huling araw, sa pangkalahatang muling pagkabuhay. Isa siyang mabuting bata. Oo, sinasampalatayanan kung mabubuhay siya. Subalit iniunat ni Jesus ng kaunti ang kanyang sarili patayo, sabi, subalit, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi magiging ako dapat o iba pa. Ako nga. Walang anuman doon, walang anumang pag-aagam-agam, pag-aalinlangan tungkol doon. Walang anumang walang katiyakan. Iyon ay sigurado. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y patay na, gayon may mabubuhay siya. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na kailanman mamamatay. Ngayon, maaaring hindi sila mamamatay. Siguro ay hindi sila mamamatay. Hindi sila mamamatay. Walang anumang walang katiyakan tungkol dito. Hindi sila mamamatay. Ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating pa sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi sila dapat humantong sa kahatulan. Hindi sila hantong sa kahatulan. Amen. Inako niya ang kahatulan sa akin. Wala na akong gagawin pa roon. Amen. Hayan na. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Oh, ngayon sinabi niyang nananampalataya siya rito. Ngayon, hindi kailanman sinabi ni Jesus, bueno, alam mo, dahil sinasampalatayanan mo yun, at batid mo na ako ang salita, at ako, alam mo na ako nga siya na darating. Ipinahayag mo iyon. Sinasampalatayanan mo ito. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang maaari nating gawin. Yumaon tayo't tipunin ng matatanda at pumaroon at tingnan kung may magagawa pa tayong anuman tungkol dito. Hindi. Sabi niya, ako'y hindi yayaon at titingnan kung magagawa ko siyang buhayin. Yayaon ako at gigisingin siya. Amen. Hindi, ako'y susubukan ko. Gagawin ko. Walang anumang walang katiyakan. Hindi yun tunog na walang katiyakan nang sabihin niyang gagawin ko. At ang siya ring nagsabi ng gagawin ko, ang siyang nangako sa iyo. Hallelujah! Oh, naku. Amen. Yayaon ako at gigisingin siya. Muli, sinabi niya, gibayin ninyo ang templong ito at titingnan ko kung ano ang magagawa ko tungkol dito. Gibayin ninyo ang templong ito at akin itong muling itatayo sa loob ng 3 araw. Walang anumang walang katiyakan.
Susubukan ko ngayon. Maaari kayong lahat na tumayo sa paligid at tingnan kung magagawa ko kaya ito o hindi. Hindi. Akin itong itatayo. Walang anumang walang katiyakan. Akin itong itatayo. Inyong gibay ninyo ito. Akin itong itatayo. Oh, naku. Bakit? Patid niyang siya ang personang iyon sa kasulatan na tinukoy noon ni David. Hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Sion. Nititiisin ko man na ang aking banal ay makakita ng kabulukan. At batid niyang kasama siya sa pangakong iyon ng kasulatan. Kaya nga sigurado siya. Ngayon, hindi ba tayo maaaring maging gayon kasigurado? Kunin natin siya na halimbawa para sa iba pang mga bagay. Hanggat ang salita ng Diyos ang nagsabi nito, hindi ba tayo maaaring maging gayon kasigurado tungkol sa salita na gaya rin niya tungkol dito? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Akin itong muling itatayo. Amen. Bakit? Patid niyang tinukoy ito ng salita at siguradong siya'y babangon. Kung ako ang taong iyon doon sa Juan 5:24, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan at akin siyang ibabangong muli sa mga huling araw. Hindi siya darating sa kahatulan. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Iyon tayo. At ano pa ang ikinatatakot natin? Anong problema? Anong kaibahan ng magagawa nito kung ano man ang tatak ng suot-suot mo? Tinatawag mo ang sarili mo na isang ganito, ganoon o iba pa. Tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Napuspos tayo ng banal na espiritu sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Anong kaibahan ng magagawa nito tungkol sa kung ang isang ito man ay ganyan o ganyan? Kung isa siyang Presbyterian, Methodist, Baptist, kung puspos siya ng banal na espiritu, may taglay siyang bumubuhay na maguling buhay. Amen. Oo. Ngayon, noong araw ng Pentecostes, sinabi sa kanila ni Jesus sa Lucas 24:49, narito, ipadadala ko ang isang pangako. Hindi maaaring gawin ko ito. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko tungkol dito. Ipadadala ko ang pangako ng aking Ama sa inyo. Subalit magtungo kayo roon sa bayan ng Jerusalem at maghintay hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan. Ngayon, paano kung maghintay sila? Sabihin ng, 6 na araw. Sasabihin nila, ano pang hinihintay natin? Naniniwala akong dapat natin itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ba sa palagay nyo? Paano kung sinabi ni Santiago nung 9 na araw, sabi, Simon, halika rito sandali. Alam mo, nung isang araw nagkaroon ako ng tila ba isang kakatuwang pakiramdam. Kita mo? At alam mo kung ano ang paniwala ko? Sa paniwala ko, sadyang hindi naman niya nais na paghintayin tayo rito. Naniniwala akong tayo nasa atin na ito. Hindi ba sa palagay mo? Ipagpatuloy na natin ang ating gawain. Ipagpatuloy na natin ang ating ministeryo. Tiyak na hindi sana iyon nangyari. Bakit? Patid nila na sinabi ng propeta. Ngayon makinig, sinabi ng propeta, utos at utos, bilin at bilin at bilin. Dito'y kaunti at do'y kaunti. Panghawakan ninyo ang mabuti. Kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika, ay sasalitain ko sa bayang ito. At ito ang kapahingahan, ang Sabat. Alam nilang may isang bagay na dapat maganap kapag dumating na ito. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa huling panahon. Joel 2:28. Mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ay aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Sa aking mga lingkod na babae at mga aliping babae ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa araw na iyon. Magpapakita ako ng mga tanda sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba, at apoy at usok at singaw. Batid nila na kailangang magkaroon ng isang karanasang kaakibat ng pagdating ng banal na espiritu na iyon. Hindi sila tumatanggap ng isang walang katiyakang tunog. Subalit noong nadama nila na may isang bagay na kumilos at nakita ang patunay sa Biblia na kumikilos na kaakibat nito, hindi sila naging walang katiyakan. Nagtungo kaagad sila sa mga lansangan, paumanhin. Nako, nakatitiyak silang iyon ng banal na espiritu. Alam niyo ba kung gaano sila katiyak? Hanggang sa si Pedro, ang munting walang pinag-aralang taong yun, ay lumundag sa ibabaw ng isang tuod o isang kahon o kung saan man, sabi, kayong mga kalalakihan ng Judea, nakalihad ang munting dibdib na gaya ng isang maliit na tandang. Sabi niya, kayong mga kalalakihan ng Judea, kayong mga naninirahan sa Jerusalem, takot ako sa inyo, kani-kanina lang, hindi na ngayon. Hayaang malaman ninyo ito, at dinggin ang aking mga salita. Ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala, subalit ito ay yaon. Umaasa kaming ito yaon. Sa paniwala namin ay ito yaon. Sabi niya, ito ay yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Joel. Hallelujah! Walang anumang walang katiyakan tungkol dito. Ito ay yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Joel.
Oh, naku. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16, inatasan ng kanyang iglesia, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo. Ang mga tandang ito marahil ay dapat sana, magiging ganun ang mga yon, paminsan-minsan marahil. Aalinsabay ang mga yon sa mga nagsisisampalataya. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Kung sila'y makahawak ng ahas o makainom ng nakamamatay na bagay, ay hindi ito makasasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ay magsisigaling ang mga ito. Hindi marahil, ang mga yun nga. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Hayaang sumahin ko ito sa pagsasabi nito, kapatid na lalaki, kapatid na babae, sa loob ng susunod na ilang minuto. Naniniwala ako rito. Naniniwala ako ng lahat ng iba pa. Anumang taliwas dyan ay hindi tama. Naniniwala ako ng lahat ng laban diyan ay guguho. Naniniwala ako, wala akong pakialam gaano man karaming komunismo o kung gaano man karami na ganitong mga ismo at ganyang ismo at ang Iglesianismo at Romanismo at lahat ng iba pa, ang mga Amerikanismo at lahat ng iba pa ay guguho. Subalit ang salitang iyon ay mananatili magpasawalang hanggan sapagkat ito ay isang salita. At bago ito naging isang salita, kinakailangan nitong maging isang kaisipan muna. At ang isang salita ay isang kaisipang nahayag. At ang Diyos sa pagiging walang hanggan, dumating ito sa kanyang isipan. Ipinahayag niya ang kanyang mga kaisipan. Ito ay naging salita at kinakailangang mahayag ang salita. Iyan ang dahilan ng kanyang ipahayag ang tungkol sa isang Mesiyas ay kinailangang may dumating nga na Mesiyas. Sinabi niya na magkakaroon ng isang iglesia sa huling panahon na walang dungis o kulubot. Magkakaroon nga ng isang iglesia roon. Hallelujah! Sinabi niya ito. Tinatanggap ko ang kanyang salita. Sinasampalatayanan ko ito. Naniniwala ako na ipinangako niya ang banal na Espiritu sa bawat mananampalataya na sasampalataya. Naniniwala ako kay Pedro noong araw ng Pentekostes nang kanyang ipangaral ang natatanging sermon na iyon at sinabi sa kanilang lahat na mangagsisi at mangagpabautismo ng mga tandang ito ay darating at ito, ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Naniniwala akong iyon ang katotohanan. Nanindigan dito. Nakita ko na itong nahayag. Alam kong nakikipaglaban ako dito at alam kong nagsisikap akong humakbang. Bago ko magawa ang isang hakbang, kinakailangan kong putulin ang bawat nakapulupot, tawag lahat na ng iba pa upang maialis ito sa daanan. Ngunit sa tuwing humahakbang ka, sumusulong ka naman ng papalapit. Amen. Kunin mo lamang ang itak at tagpasin ito. Marami sa inyo ang nakakaalala kay Paul Rader. Napakalapit na kaibigan. Isa pa lamang akong batang mangangaral noon na kabataan. Nagpupunta ako dati sa Fort Wayne. Nakikinig sa kanya sa Rediger Tabernacle. Napakalaking lalaki. Pupunta siya sa bandang likuran, ihilahin pataas ang kanyang pantalon, itataas ang kanyang kamay at uungal na parang oso, at aakalain kung tatalon siya sa pulpito kapag siya'y at magsisimula siya sa isang teksto. Siya nga, sa Genesis at matatapos sa Apokalipsis, pabalik-balik lang lahat. Isa talagang pambihirang lalaki si Paul. Sa pagkukwentuhan isang araw, sabi niya, dati akong isang magtuturoso doon sa Oregon, kung saan siya nagmula. Sabi, isang araw, alam mo, sabi niya, Ako isa diyang naroon sa larangan ng pagmimisyon doon sa kung saan. Nakalimutan ko na ngayon kung saan yun. At nagmimisyon siya noon. Naniniwala siya sa Diyos. Naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. At sabi ni Paul, dito mismo sa kung saan nakatayo ngayon ang pandaigdig na iglesia, sabi niya, kung inialok ko lang sana ang aking mensahe ng biyaya doon sa nagbabaga sa init ng mga Pentekostal, sa halip na gawin kung ano ang ginawa ko kasama ninyong grupo. Sabi, at papag-alalahanin ko ang sarili ko dahil pinapunta sa isang lugar na may libo-libong dolyar na pagkakautang. Pinag-alala ko ang sarili ko hanggang sa magkakanser na ako at nag-aagaw buhay na ngayon. Kung inialok ko lang sana ang aking mensahe ng biyaya doon sa nagbabaga sa init ng mga Pentekostal, disin sana'y pinagpala na ako ng Diyos ng masagana dahil dito. Tama. Sinabi niyang naroon siya noon sa mga kagubatan at nagkasakit siya ng Blackwater fever o kung ano. Malubha iyon. At naroon siya sa mga liblib na kagubatan at isang matatag na mananampalataya sa makalangit na pagpapagaling. At sinabi niyang lumubha ng lumubha ang sakit niya. Nanalangin siya ng nanalangin. At ang ilan sa mga misyonero ay nagsabing kukuha na sila ng isang bangka at susundo ng isang doktor. Aba, aabutin sila noon ng maraming araw para makakuha ng isang doktor. At sabi niya, Ako, huwag niyong gawin yan. Hayaan niyo na lang ito. Sabi, kung hindi ako pag-aagalingin ng Diyos, kung gayoy uuwi na ako. Kaya sinabi niya na nanatili sa silid ang kanyang may bahay kasama niya. Padilim na ng padilim. At sinabi na tinawag niya ang kanyang asawa, sabi, mahal ko, hawakan mo ang kamay ko. Sabi, basta patuloy mo lang akong ipanalangin. Dumidilim na ngayon. Sabi,
Sa tingin ko'y bumabalot na sa akin ang mga anino. Sabi niya, hawakan, basta hawakan mo lang ang kamay ko at manalangin habang lumilisan ako. Nihandanan niya ang sarili niya na katagpuin ng Diyos. Tila ba siya'y napunta sa isang pangitain at sinabi niyang nanaginip siya na naroon daw siyang muli sa Oregon bilang isang kabataan na nagpuputol ng kahoy. At sinabing ang amo raw ng kampamento ay nagsabi, Paul, pumunta ka rito sa isang bahagi ng burol at pumutol ka ng isang puno. Ganito ang laki. Sabi niya, tumakbo raw siya paakyat ng burol gamit ang mga binti ng kanyang kabataan at tinabagsak ang naturang puno at tinagpas-tagpasan ito. Itinaga ang palakol. Sinabi niya kung paanong ang malambot na puno ng pino na iyon, ang kanyang matalim na malaking palakol na dalawahang talim, ay tumaga ng napakainam sa puno ng pino. At sabi na hinawakan niya raw ito, naisip, bueno, dadalhin ko na lamang ito pababa ng burol. Mahusay na malakas na lalaki. Sabi, nagsanay ako dati kung papaano pagtatabihin ang aking mga tuhod at magpasan sa aking likod na siyang pinakamalaking bahagi ng tao. Ang mga kalamnan niya'y nasa likod at mga balikat sa likod ng kanyang mga binti. Sabi, binubuhat ko ang isang malaking troso. Ipinapasan ito sa kanyang balikat. Lalakad na palayo. Ngunit sabi, yun ay isang pangkaraniwang troso lang. Ngunit sabi, ako'y sadyang, pasensya na. Sabi, sadyang hindi ko talaga maigalaw ang trosong yun. Pasensya na. Sabi niya, sadyang hindi ko talaga maigalaw ang trosong yun. Sabi niya, nakipagbuno ako. At nakipagbuno ako at pinilit ko itong buhatin at sadyang hindi ko yun magawa. Sabi niya, naubos ko na ang lahat ng lakas ko. Sabi niya, sadyang hindi ko maigalaw ang trosong yun. At sabi, sa huli, nanghina na ako ng husto hanggang sa napaupo na lang akong nakasandal sa puno at sinimulang magpunas ng pawis. Sadyang hapong-hapo na ako. At sabi, maya-maya, narinig ko ang boses ng amo ko. Ngunit sabi, iyon ang pinakamatamis na boses na narinig ko. At sabi, nang bumaling ako, sabi ng boses sa akin, Paul, at sabi ko, bakit amo? Ano po iyon? Sabi, para sa at hinahatak mo ito. Sabi niya, bueno, inutusan mo akong dalhin ito pababa sa kampamento at sadyang napagod ko na ang sarili ko dahil dito. Sadyang hindi ko ito magawa, amo. Sabi naman nito, Paul, hindi mo ba nakikita ang batis na iyon ng tubig na umaagos mismo roon? Sabi, opo. Sabi, pababa mismo sa kampamento ang batis na iyon. Bakit hindi mo na lang ito ihagis sa tubig, lumundag ka rito at sumakay pababa hanggang doon sa kampamento? Sabi, hindi ko naisip yon. Kaya pinagulong lang niya ito sa tubig, lumundag siya rito, sabi, oh naku, nagsimula siyang magpatilamsik ng tubig at naglululundag at naghihiyaw ng napakalakas habang padaan siya sa mga malilit na alon at pababang palutang-lutang sa tubig lahat na nakasakay sa trosong ito, pababa, naghihiyaw, nakasakay rito. Sabi niya, bigla na lang daw, nang mahimasmasan na siya ay naroon mismo siya sa gitna ng sahig at kasabay niyang naghihiyaw ang kanyang asawa, humihiyaw siya, nakasakay ako rito. Mga kapatid, mga bansay na nawawasak, ang Israel ay namumulat, mga tandang ipinopesiya ng Biblia, mga araw ng hentil ay bilang na may hilakbot na pasanin, magbalik o mga nangalat sa inyong sariling lupain. Ang mensaheng ito ng salita ng Diyos ay ang katotohanan, mabuhay man o mamatay, nakasakay ako rito. Hindi ako nakikipagtalo rito. Hindi ko pinipilit na makipagtalo tungkol dito. Basta tinanggap ko ito at nakasakay ako rito. Hayaang magsilitawan ang mga mapagpuna. Susugurin ko ang bawat ragasa ng tubig. Parating na ako sa kampamento isa sa mga araw na ito na nakasakay sa salita ng Diyos. Amen. Tiyak na makakarating ako roon. Manalangin tayo. Bakit ka makikipaghatakan sa pasan-pasan mong kasalanan? Bakit ka mapapasa ganyang kalagayan mo na hindi alam kung saan ka nakatayo? Nagpapalipat-lipat sa iba't ibang iglesia at sa iba't ibang lugar. Bakit hindi mo na lamang ito ihagis doon sa krus ngayong gabi at sumakay ka sa salita? Bakit hindi mo na lamang tanggapin ang pangako ng Diyos sa gabing ito at sumakay palabas mula sa kaguluhan na tuloy-tuloy na patungo doon sa malaking kalawakan na nakabukas ng ganyan? Huwag kang makipagbuno rito. Huwag mangamba rito. Sampalatayanan mo lamang ito. Tanggapin ito. Ito'y isang kaharian na hindi matitinag. Sumakay ka rito. Kung kayo'y may sakit sa gabing ito, panghawakan niyo ang pangako ng Diyos. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa lahat ng inyong mga karamdaman. Paano ako gagaling, kapatid na Branham? Sinabi ng doktor na may sakit ako sa puso. Meron akong kanser. Meron akong ganito, ganoon, maging ano pa man ito. Ako'y bingi, pipi, bulag ako. Anong magagawang kaibahan nun? Basta tanggapin lamang ang pangako ng Diyos at sumakay rito. Kumuha tayo ng isang napakalaking patpat at dalhin ito rito at isulat sa ibabaw nito. Ang panalangin ng pananampalataya ay naipanalangin na sa gabing ito.
Ako ay sasakay rito. Sinabi ng Biblia, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Diyos. Kung nagkasala nga siya, ito ay ipatatawad sa kanya. Nakasakay ako rito. Sinasampalatayanan ko ito. Kung nakagawa ka ng mali, kung nalilihis ka ng landas sa gabing ito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag ng kanyang mga pagsalangsang ay magtatamo ng kaawaan. Bakit hindi mo ba ito ipahayag? Bueno, ano ang dapat kong gawin, kapatid na Branham? Ipahayag mo ito. At pagkatapos ay sumakay rito. Sinabi nga ng Diyos, "Yaalis kayo agad nito sa inyong kasalanan." Narito ba ang taong iyon sa gabing ito na hindi pa kailanman inilagak ang kanilang tunay na pagtitiwala sa Diyos para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa at nais ninyong maalala sa panalangin habang tayo nagtatapos na? Maaari bang itaas lamang ninyo ang inyong kamay, sabihin, "Ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Nais kong ilagak ang aking mga kabalisahan." Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Nais kong ilagak. Pagpalain ka ng Diyos, ma'am. Nais kong ilagak ang aking mga kabalisahan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, batang binibini. Bueno, siya nga. Pagpalain kayo ng Diyos. Nais kong ilagak ang aking mga kabalisahan sa Kanya at sumakay lamang sa Kanyang pangako ngayon. Sumasampalataya ako na ipinangako niya na ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko siya itataboy. Hindi kung ano ang nararamdaman ko. Ipinanalangin ako kagabi, kapatid na Branham. Hindi bumuti ang pakiramdam ko. Yan ay wala ni isa mang kinalaman rito. Hindi ako nakasakay sa mga pakiramdam ko. Nakasakay ako sa kanyang salita. Ito'y ang kanyang pangako. Kapatid na Branham, nagpunta na ako sa altar ng 4 o 5 beses na sinisikap matanggap ang banal na espiritu. Hindi ko pa talaga ito nakuha. Hindi nangangahulugan ng anuman yun. Basta manatili lamang sa troso, dadalhin kayo nito diretso sa kampamento ng mga panganay, sa kampamento ng mga banal. Makakarating kayo roon, basta manatili lamang sa inyong troso at humiyaw at isigaw ang mga papuri sa Diyos sa pinakamalakas na magagawa ninyo. Ganong paraan ang pagsasagawa nito. Habang nakayukod ang ating mga ulo, talaga bang nais ninyong sumakay rito? Kung gayon, ang munting bagay na iyon na pumipintig sa inyong puso, nais ba ninyong lumapit dito at tumayo sa harap ng altar sandali? Hayaan kaming manalangin at magpatong ng mga kamay sa inyo. Ikagagalak namin na kayo'y magsilapit. Kunin natin ang munting bagay na iyon na nailagay doon sa inyong puso sa gabing ito at sabihin, "Alam mo, nagkamali ka. Ngayon, itaas mo ang iyong kamay." Sige, tumuntong kayo sa troso, ang troso ng kanyang pangako, ang puno, ang krus na pinutol. Yakapin ninyo ang krus na ito ngayon. Lumakad palapit dito at sabihin, "Ngayon, ako'y sasakay rito. Ngayon din ay sasampalatayanan ko na ito. Tatanggapin ko na ito. Sinasampalatayanan ko ito. Hindi na ako kailanman mag-iiba pa. Mananatili na ako mismo kasama ang salitang yun hanggang sa mapatunayan na ang isang iyon. At kung gayon, pagkatapos na mapatunayan ang isang iyon, ako'y aabot at tutuntong sa isa pa at magsisimulang sumakay ng tuloy-tuloy. Kita nyo? At sa bawat salita, bawat hakbang, ay inyong makakamtan ang lahat ng bagay na ipinangako sa inyo ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya na sasakay rito. Sumakay sa Kanyang pangako, sapagkat tiyak na dadalhin kayo nito sa kampamento, dadalhin kayo nito sa presensya ng Diyos. Maaari ba kayong lumapit na ngayon habang nakayukod ang ating mga ulo at ihilingin para sa sinuman na magnais tumayo sa altar ng sandali lamang para sa pananalangin? Nakasakay po ako rito, Panginoon. Panginoon, sumasampalataya po ako. Lahat ng aking pag-aalinlangan ay ibinaw na sa bukal. Panginoon, lumalapit po ako. Sinasampalatayanan ko ito. Nakatuntong na ako mismo sa salita sa gabing ito. At sasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Pinaniniwalaan kita sa iyong salita. Isang minamahal na babae ang nakatayo rito sa altar upang pagtibayin sa Diyos na siya ay determinado. Hindi ba kayo lalapit na mga nagyukod ng inyong mga ulo at nagtaas ng inyong mga kamay at nagnais na maalala sa panalangin? Maaari ba kayong lumapit lamang dito? Pagpalain kayo ng Diyos. Lumapit lamang. Yun lang. Lumapit at tumayo rito. Sabihin, "Sasakay ako rito. Diyos, ikaw po ang nangako. May isang bagay na kumatok sa puso ko at lumalapit ako ngayon din upang sumakay diyan at mananatili ako rito hanggang sa dalhin ako nito mismo sa kampamento. Ako'y parating na sa kampamento ng mga banal ng kataas-taasan. Pagpalain kayo ng Diyos. Mabuti yan. Lumapit na ngayon. Kayo na nais sumakay rito. Sadyang kung ano kayo. Just as I am, without one plea. Alalahanin, sasabihin ninyo, isang puno ba iyon? Oo, may isang punong pinutol minsan at muli itong itinayo sa Kalbaryo. Lumundag lang sa punong iyon ngayong gabi. Nataglay ang mga pangako ng Diyos
ang salita na nabayubay sa naturang puno. Nakasakay ako rito. Sasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Gustong-gusto kong gawin na maparito at makamayan ang aking mga kapatirang lalaki. Pagpalain kayo ng Diyos para sa inyong magiting na paninindigan. Nais kong manatili kayo rito sandali lamang habang nananalangin tayo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Mahal kong kapatid na babae, pagpalain ka ng Diyos. Ang Panginoong Yesus, pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Patnubayan ako. Patnubayan kayo doon sa ibayo ng ilog. Alalahanin, bilang isang lingkod ni Kristo, pananagutan ko ang pangangaral ng salita. Pananagutan ko ang aking patotoo. At tatayo ba ako rito ngayong gabi at ang isang lalaking 55 taon o 53 taong gulang na magli-54 na sa Abril at tatayo rito at nalalaman na maging ang huling pangitayang ito, maaring ito na ang ilang huling mga araw ko sa mundo. Ako, maaaring iwan ko na kayo sa loob ng ilang mga araw. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. Makinig na lamang kayo sa tape at hanguin ang sarili ninyong konklusyon. Hindi ko alam ang kahulugan nito. Tatayo ba ako rito at mag-aagam-agam na maaaring ito na ang mga huling mensahe ko na may papangaral ko ay dito mismo sa Phoenix at magsasabi ng bagay na mali at alam na ang patutunguhan ko'y naroon sa ibayo at ako'y hahatulan sa pamamagitan ng aking mga salita? Mga kapatid kong lalaki, hayaang sabihin ko ito sa inyo at mga kapatid kong babae, nakadalo na kayo sa mga pagtitipon. Alam ninyo kung ano ang mga pagkilala at ang mga bagay-bagay. Nagsabi na ba ako sa inyo ng anuman sa pangalan ng Panginoon, kundi kung ano lamang ang nangyari? Tatanungin ko ang sinuman. Hindi po. Sa buong mundo at sa libu-libong mga pangitain, hindi pa kailanman nagkaroon. At sinasabi ko sa inyo ang katotohanan sa gabing ito. Ang dugo ni Yesus Kristo ay labis ang kasapatan na maaalis nito ang bawat mantsa at ito ay magiging gayon. May isang bukal na tigmak ng dugo at nangakatayo na kayo rito ngayon. Nagmula sa mga ugat ni Emmanuel, ang tanging siguradong bagay na nalalabi sa mundo kung saan nagsilusong ang mga makasalanan sa ilalim ng baha. Napapawing lahat ang mantsa ng kanilang pagkakasala. Hihilingin ko na sa mga ministrong ito ngayon at sa mga kapatid na lalaki, kung maaari sana'y lumapit kayo rito na kasama ng mga taong ito. Kahit sino na, ganyan ba ang pagtawag sa mga ministro para manalangin kasama ang mga tao? Lahat ng mga ministro rito kung gayon na nais na nagmamalasakit makita na ang mga kaluluwa ay naliligtas. Lumapit rito at tumayong gaya ng isang grupo ng mga tagapanalangin kung saan natin magagawang bigkisin ang ating mga sarili ng sama-sama, lumayo sa lahat ng iba pang mga bagay at ihiwalay ang ating mga sarili. Ito ay mga kalalakihan at mga kababaihan na sineselyuhan ang kanilang destinasyon sa gabing ito sa pamamagitan ng dugo ni Yesus Kristo na pinangahawakan siya sa kanyang salita. Nakasakay patungo doon sa kanyang presensya, sa kanyang salita at sabihin, "Narito ako, Panginoon. Wala po akong anumang maihahandog kundi ang aking sarili at tanggapin mo po ako." Maaari ba kayong tumayong kasama nila kung maaari sana? Sino man na nagnanais, lumapit kayo at tumayo. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatiran kong lalaki. Talagang napakabuti niyan. Gusto kong nakakakita ng mga kalalakihang magigiting na nagmamalasakit sa mga kaluluwa. Sa tingin ko, mga kapatiran kong lalaki, na mabuti iyan. Lumapit na agad. Mabuti iyan. Tumayo sa palibot. Tayo lamang ngayon, kung dadako na ang pianista sa musika, kung maaari sana, awitin natin ang awit na ito ng matimyas ngayon, ng matino, mapitagan. Hindi tayo lumalapit sa kung anong kathang-isip na bagay. Hindi tayo lumalapit sa isang bagay lamang na gawa-gawang pananampalataya. Kundi tayo lumalapit sa presensya ng Diyos, ang pinakamakapangyarihang Diyos na Jehovah, na siyang nangako na kung saan may nagkakatipong 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Makipag-usap kayo sa Kanya na gaya ng ginagawa ninyo sa inyong kaibigan, sabihin, "Panginoon, patawad po, nagkasala ako," at tayo ay magsisiawit. May isang bukal na tigmak ng dugo, nagmula sa mga ugat ni Emmanuel, kung saan ang nagsilusong ng mga makasalanan sa ilalim ng baha, ay napapawing lahat ang mantsa ng kanilang pagkakasala. Yaong agaw buhay na magnanakaw ay nagalak na makita. Yaong bukal sa kanyang araw, doon nawa ako, bagamat makasalanang tulad niya, ay mahugas ang lahat ang aking mga pagkakasala. Mula nang sa pamamagitan ng pananampalataya ay aking makita ang agos na iyon, nakaloob ng dumadaloy mong mga sugat. Pag-ibig na tumutubos ang akin ng paksa, at magiging gayon hanggang sa ako'y mahimlay. Maging tunay lamang na mapagpakumbaba ngayon. Wala kang anuman, wala sa ating anuman.
At sadyang may katapatan ngayon ng buong puso ninyo, iukod lamang ang inyong mga puso at mga ulo sa lahat ng dako sa gusali. Makalangit naming Ama, batid ko pong lubos na totoo ang iyong mga salita. Hindi mabibigo ang mga iyon. Ang mga iyon ay ang salita ng Diyos. Diyos ang mga iyon. At sinabi mo, ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy sa anumang paraan. At ang mga kalalakihan at kababaihang ito na nasa ilalim ng kombiksyon, na nalalamang hindi sila nararapat, lumakad na sila sa harapan sa gabing ito, Panginoon, upang ipahayag na sila'y mali, na nalalamang inudyukan sila ng isang pagkilos sa loob na nagaanyaya sa kanilang magsilapit sa bukal. At narito silang nangakatayo na nangakayukod ang mga ulo at mga puso upang uminom sa mga tubig ng buhay ng malaya na ipinangako ng Diyos. Tanggapin mo po sila, Ama, sa iyong kaharian. Sa iyo po sila. Sinabi mo, walang taong makalalapit sa akin, malibang ang aking Ama muna ang magdala sa Kanya, at lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ipinakikita nito na ibinigay na ng Diyos ang mga ito kay Kristo bilang isang handog ng pag-ibig, at narito silang nangakatayo, Panginoon. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. At dalangin ko, Diyos, na iyo po silang bibigyang katiyakan sa gabing ito habang sila'y nangakatayo rito at pagkalooban sila ng bautismo ng banal na Espiritu habang naririto sila sa altar. Naway ang dakilang kapangyarihan ni Kristo ay lubos na punuin ang kanilang mga buhay ngayon. Ginawa na nila ang kanilang pagpapahayag. Lumalapit sila sa harapan. Sabi mo, ang magpapahayag sa akin sa harap ng mga tao, siya ay aking ipapahayag sa harap ng aking Ama at ng banal na mga anghel. Alam naming tapos na ang gawang iyon. Ngayon, Panginoon, selyuhan mo po sila tungo sa kaharian ng pangako ng banal na Espiritu. Loobin po ito, Panginoon. Ibuhos ang iyong Espiritu sa kanila at puspusin sila ng Espiritu ng buhay na Diyos nang sa gayon sila'y maging buhay na mga patotoo sa lahat ng mga araw ng kanilang mga buhay para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, magsitayo ang mga nagsidalo. Manalangin ang lahat ngayon. Mananalangin tayo na ang mga ito ngayon. Bawat isa sa inyo na naparito sa gabing ito, na nadaramang kayo'y nagkasala sa inyong puso. Ngayon, wala na kayong anumang magagawa, kundi sampalatayanan iyon. Ang banal, tanggapin ninyo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay pananampalataya ng inyong tinatanggap. Sinabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin malibang ang aking Ama muna ang maglapit sa Kanya. At lahat ng lumalapit sa akin, ay Kanya itong tatanggapin. Wala na siyang iba pang magagawa dahil ipinangako niya ito. Kita nyo? Huwag kayong manalig sa isang sensasyon ngayon. Manalig kayo sa Kanyang salita. Kita nyo? Sinabi nga ng salita, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay pangkasalukuyang kapanahunan, may buhay na walang hanggan at hindi mapupunta sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang Espiritu Santo ay isang karanasan ng pagiging puspos at pagtataglay ng kapangyarihan para sa paglilingkod. Subalit, ang pagpapahayag at pagtanggap kay Kristo ay ang magkaroon ng pananampalataya at magawa ang inyong pagpapahayag at maging malaya ang pakiramdam na pinatawad na kayo ng Diyos sa inyong mga kasalanan. At sa batayan ng Kanyang salita, sinabi niya, walang taong makalalapit sa akin, malibang ang aking Ama muna ang maglapit sa Kanya. Kita niyo? Ngayon, ang Diyos ay inilapit kayo muna. At ang lalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko siya itataboy. Kita nyo? Kita nyo? Kayo, tinanggap na ninyo ito. Ang tanging bagay lang, kailangan ninyong siya, namatay siya para sa inyo. Pinatawad na ang inyong mga kasalanan. 19 na raang taon na ang nakakaraan. Naparito na lamang kayo ngayon upang tanggapin kung ano ang Kanyang ginawa noon para sa inyo. Kita nyo? At sinasampalatayanan nyo bang namatay siya para sa inyong mga kasalanan? Tatanggapin nyo ba siya bilang inyong pantubos? Sa iba pang salita, tinatanggap ninyo siya sa pag-ako niya ng inyong mga kasalanan. Magagalak ka ba at magpapasalamat sa Kanya para sa pag-ako niya sa iyong mga kasalanan? Sinasampalatayanan mo bang ginawa niya iyon? Kung gayo'y itaas lamang ang iyong kamay, sabihin, sinasampalatayanan ko na Kanyang inako ang aking kasalanan. Amen. Inako ang aking kasalanan. Sige. Ngayon, kandidato na kayo ngayon para sa bautismo ng banal na Espiritu. Kung hindi pa ninyo natatanggap ang bautismong Kristiyano, isa sa mga kalalakihang ito rito ay titiyakin yon na kayo ay mababautismuhan sa bautismong Kristiyano. Subalit ngayon, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito,
bago sila nabautismuhan. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang banal na Espiritu sa kanila. Bakit? Lahat sila'y nasa ilalim ng pag-asam. Ngayon, kayo nasa ilalim ng pag-asam. Nagnanais kayo ng isang bagay ngayon na magseselyo sa inyo tungo sa kaharian ng Diyos. Isang bagay na magiging tunay sa inyo. Nais ninyong hindi ba't nais ninyong tumanggap ng banal na Espiritu, bawat isa sa inyo? Hindi ba't nais nyo yon? Tiyak nais ninyo. Yan ang kapangyarihang nakapagpapanatili sa inyo. Kita nyo, nang nagkatipon sila sa itaas na silid, nananalangin sa kanyang pangalan ang binautismuhan ng banal na Espiritu, at ang kapangyarihan para sa paglilingkod ay dumating. Kita nyo? Yun nga ang nais ninyo ngayon. At maaari ninyo itong taglayin ngayon mismo, para sa inyo ito, ngayon mismo. Ngayon mga kapatid, magsilapit kayo, ating bawat isa ngayon, at ipatong ang ating mga kamay sa mga kapatid na ito, at manalangin na sila'y tumanggap nawa ng banal na Espiritu. Magsilapit mismo rito mga kapatid, magsilapit mismo. Ngayon, ang buong kongregasyon, itaas ang inyong mga kamay ngayon. Lahat, makalangit naming Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, puspusin mo po ang bawat pusong naririto ng bautismo ng banal na Espiritu. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. These people here that's standing and waiting for the presence and the power of God to saturate their lives. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Itong mga tao rito na nangakatayo at nangagsisipaghintay para sa presensya at sa kapangyarihan ng Diyos upang punuin ang kanilang mga buhay.